Ano ba naman kayo? Magkapatid kayo at kambal pa kayo. Pero bakit palagi na lang kayong nag-aaway ng ganito? Kasi naman yung tao na yan wala namang ginawa kundi ang maging perwisyo sa bahay na ito. Ano naman ba kasi ang ginawa mo, Lemuel? Wala naman akong ginagawang masama. Yang si Samuel, tamang hinala lang palagi yan. Sira ulo ka pala Ikaw lang ang malapit sa bag ko kanina. Tapos bigla na lang nawala yung pera ko doon. Wala namang ibang magnanakaw dito kundi ikaw lang O bakit? May ebidensya ka ba? Nakita mo kung hawak ko yung pera mo? Wala, di ba? Malamang, yung pera na yon, winaldas mo na sa sugal. Tarantado. Oh, nambibintang ka na naman. Makasabi tong nagsusugal ako wala namang patunay. Samuel, baka naman nakaligtaan mo lang at kung saan mo lang nailagay. Yan ka na naman, Lu Kakampihan mo na naman yung siraulong yan Hindi ko naman siya kinakampihan. Sinasabi ko lang, hanapin mo muna ng maigit baka nandyan lang. Sus, kunwari pa kayo. Pagtatakpan mo na naman yung kasama ng ugali ng isang yan. Kaya pala yan ganyan kasi alam niyang ayos lang naman sa inyo. Anong ayos lang? Kailan pa naging ayos sa akin ang pagnanakaw? Bakit? Kailan ba ako nagnakaw para maging ayos sa akin ang pagnanakaw, Samuel? Hanggat maaari, ayaw ko kayong nagkakagulo lang rito sa bahay. Kung ayaw niyo magkagulo kami, palayasin mo na yan dito. Dahil wala namang kwenta ang taong yan Puro sakit ng ulo lang yung dala niya rito. Hindi ko na gusto yung tabas ng dila mo, Samuel Nagtitimpi lang ako sa'yo. Ikaw pa nagtitimpi Ikaw pa talaga. Para sabihin ko sa'yo, matagal na ako nagtitis sa ugali mo. Konting-konti na lang, Lemuel. Konting-konti na lang at bibinggo ka na sa akin. Pinagbabantaan mo ba ako? O ano? Tama na. Diyos ko naman sawayin mo yung si Samuel. Bintang ng bintang Kala mo naman talaga, ang laki ng pera. 500 lang naman. Oh, kita mo na, Lo. Alam niya kung magkano yung pera ko. Wala naman akong pinagsasabihan nun. Lemuel naman. Sige na, ibalik mo na. Wala naman akong kinuha Bakit niyo ba ako pinagbibintangan? Paano mo nalaman kung magkano yung pera ko nawawala? Nanguhula lang ako. Magaling ako manghula Hulaan ko, wala ka ng pera, no? Oh, kita mo na, Lo? Tarantado talaga Hindi nga akong kumuha ng pera mo. Bakit hindi mo tanungin si Buboy? Oh, ayun na pala yung batang yan Hoy, ilabas mo ang pera nito ni Samuel. Ako pinagbibintangan Sipahin kita dyan Lemuel naman, wag ka nga ganyan sa bata. Wala naman po akong kinukuha ang pera Hindi ko po ginagalaw yung pera ni Kuya Samuel. Mihingi naman po ako sa kanya ng maayos kapag kailangan ko po ng pera. Ikaw pinasa mo pa sa bata yung kasamaan mo Kilala ko tong si Buboy. Hindi malikot ang kamay niyan. Kaya wag ka sus, kilala mo. 1 taon pa lang naman sa atin ang batang yan Paano makikilala ang batang yan ampon yan. Malay mo ba kung saan galing ang Buboy na yan? Hoy, Buboy, bumalik ka nga sa lungga mo. Ako lagi na pagbibintangan dahil sa'yo Doon ka na kung saan ka man nanggaling. Nakakairita yung mukha mo. Ampon, ampon, ampon! Lolo! Ay, Lemuel naman. Pambihira ka talaga tarantado ka talaga no? Pati bata aanuhin mo? Ha? Aray! Loko ka! Eto ba? Ano? Ha? Ay! Wisit ka Hina na suntok mo. Tama na! Natigil lang ang away ng dalawa nang biglang mapahawak si Mang Bitoy sa kanyang dibdib. Nahihirapan niya itong huminga. Agad namang itong nilapitan ni Samuel at ng batang si Buboy. Lo, anong nangyayari sa inyo? Nahihirapan akong huminga. Nahihilo ako. Sakit ng dibdib ko. Buboy, puntahan mo nga si Kuya Gitoy mo. Pakisabi, hihiramin ko yung tricycle. Sus, arte lang yan. Tanga ka ba? Hindi mo nakikitang nahihirapan na si Lolo? Malayo naman yan sa bituke Kung wala ka masabing matino, pwede bang manahimik ka na lang? Ngumisi at natawa na lamang si Lemuel. Maya-maya lang din ay dumating na rin ang kaibigan niyang si Gitoy. Pinagtulungan nilang isakay sa tricycle ang matandang lalaki. Agad naman nila itong naitakbo sa ospital. Nang nasa ospital na, ano na naman ba kasi nangyari? Itong kambal kong siraulo ninakaw na naman yung pera ko. Bakit ba kasi nasa bahay niyo pa yan? Parang anay yan Sisirain niya ng sisirain ng pamilya ninyo. Ipakulong niyo na. Ipakulong?
Asa ka pa. Kakampiyan na naman ni Lolo yan. Magmamakaawa na naman si Lolo sa akin na huwag kong ipakulong gaya nung nangyari dati. Kasalanan din naman kasi ng lolo mo eh. Pinagbigyan niya kasi ng pinagbigyan. O tingnan mo ngayon, pati siya napiperwisyo. Hindi ko na nga rin alam ang gagawin ko eh. Kung hindi nga lang ako naaawa kay Lolo at kay Buboy, baka matagal na akong umalis sa bahay namin eh. Puro sakit ng ulo na lang yun nararanasan ko eh. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Biruin mo, trabaho ka ng trabaho, nakaw naman ng nakaw yung kakambal mo. Ay naku, ewan ko ba? Kahit na saan ko itago yung pera ko, nakikita pa rin ng siraulo. Kung gusto mong safe ang pera mo, ipatago mo muna sa akin. Wala rin akong tiwala sa iyo eh. Isa ka pang magastos eh. At least, hindi ko pinangsusugal. Bumuntong hininga na lamang si Samuel at saka napasandal na lamang sa gilid. Mga ilang sandali lang, lumabas na rin ang doktor at sinabing nasa maayos namang kalagayan na ang kanyang lolo. Tumaas lang daw ang dugo nito at dahil na rin sa sobrang stress. Lolo, kumusta ang pakiramdam niyo? Ay ayos naman na. Wala namang seryosong nangyari sa akin. Kung kaya nang umuwi, uuwi na tayo. Pero kung hindi pa, i-admit na kita. Admit? Wala naman ako malalang sakit eh. Kailangan ko lang daw magpahinga. Lo, pasensya na kanina. Hindi ko lang napigilan yung sarili ko eh. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Lemuel mamaya. Wag na ho. Ipahinga nyo na lang yan. Baka mas lalo lang kayo may stress kapag nakausap nyo pa yung... Baka mas lalo lang kayo may stress kapag nagkausap pa kayong dalawa. Galit ka ba sa akin? Masama lang ang loob ko sa inyo. Pero hindi ito yung tamang pagkakataon para pag-usapan yung bagay na yun. Iuwi na muna kita para mas makapagpahinga ka na maayos. Naghihintay si Gitoy sa labas eh. Ihahatid niya tayo pa uwi. Tumango na lamang ang matandang lalaki. Ngumiti na lamang ito ng papilit. Maya-maya lang din ay bumiyahin na rin sila paalis. Nang makarating na sila sa bahay nila, wala na roon ang lalaking si Lemuel. Ubos ang pagkain sa lamesa. Ayon sa batang si Buboy, kinain yun ni Lemuel at nagsama pa talaga ng mga barkada. Gustong sumabog sa galit ni Samuel, pero kinalma na lamang niya ang sarili niya alang-alang sa kanyang lolo Bitoy. Kinagabihan, Kuya Samuel, saan ka po pupunta? Napansin siya ng batang si Buboy nang papalabas na siya ng bahay nila. Lumapit muna siya rito at ginulo ang buhok ng bata. Diyan ka lang, sa sideline muna ako. Kailangan natin ng pera eh. Sa susunod na linggo pa kasi ako makakapasok. Kuya Samuel, pasensya na po. Wala po akong may bigay na pera. Ano ka ba? Di mo naman kailangan magbigay ng pera, no? Ang bata-bata mo pa. Ang kailangan mong gawin, mag-aral ka ng maigi. Para kapag nakapagtapos ka na, may magandang kinabukasan ka at mabibili mo lahat ng gusto mo. Paglaki ko po, tutulungan ko po kayo para makaahon po tayo sa hirap. Huwag mong isipin yan. Paglaki mo, magpundar ka para sa sarili mo. Kami, ayos lang kami. Mo kailangan problemahin yung problema namin, no? Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na rin ang binata. Pinuntahan niya ang bahay ng kaibigan niyang si Gitoy. Isasama kasi niya ito sa pinag-e-extrahan nito. Oh, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, mga 10 minuto na siguro. Pasensya ka na ah. Nagtalo pa kasi kami ni Mama at ni Papa eh. Bad trip ngayon si Erpat kaya yan. Hindi ako makakagamit tuloy ng tricycle. Ayos lang ba sa'yo na lakarin na muna natin patungong sakayan? Oo naman, sanay naman ako maglakad eh. Bawi na lang ako next time. Di na kailangan, ano ka ba? Para ka naman bago ng bago eh. Naglakad na lamang ang dalawa. Dumaan sila sa medyo liblib dahil ayon kay Gitoy, mas malapit ang daan doon patungo sa terminal. Aminadong medyo kabado si Samuel kapag dumaraan siya sa mga madidilim na lugar. Kaya para mabawasan ang kanyang takot ay nag-isip na lamang siya ng kanilang pag-uusapan. Tagabantay lang ba tayo dun sa peryahan? Ano pa yung iba nating gagawin? Oo, wala namang ibang sinabi sa akin si boss eh. Ang sabi, babantayan lang natin yung mga nagtataya. May mga siraulo kasi minsan kumukubra ng panalo kahit hindi naman tumaya eh. Ganun pala yun? Kaya mo ba ng ganun trabaho? Oo naman,
Madali lang naman pala eh. Medyo hindi ganun kalaki ang sahod pero kesa wala naman. Binilisan na lamang nila ang kanilang lakad. Agad na rin naman silang nakarating sa terminal. Ilang minutong biyahe lang ay nakarating na rin sila sa peryahan. Ang dami ng tao. Nang pumunta na sila sa color game, sinalubong sila ng banas na matanda. Pambihira naman Gitoy. Ano ba? Bakit ngayon ka lang? Usapan natin alas 7 Alas 8 na Mababaliw na ako kakasikaso dito. Pasensya na po, nagka-problema lang. Visit naman tong tao na to. Pasalamat ka ba nga, tinanggap kita rito kasi sabi mo kailangan mo ng sideline. Sino ba yung kasama mo? Yan na ba yung sinasabi mo makakasama mo? Opo, si Samuel po. Wala naman akong pakialam sa pangalan niya. Bilisan niyo na at marami ng tao. Visit na to. Nagmamadaling lumapit ang magkaibigan sa mga taong nagkakagulo sa color game. Hilong-hilo si Samuel noong mga sandaling yon. Habang nasa kalagitnaan siya ng trabaho, bigla na lang may sumapak sa kanya. Tumba agad si Samuel. Nakaramdam siya lalo ng hilo. Pagtingin niya, may isang lalaki na galit sa kanya. Ayon sa lalaki, kinupitan daw niya ang pera ng lalaking yon. Hindi malaman ni Samuel kung papaanong nangyari yon. Hindi naman niya kasi kilala yung lalaki. Mabuti na lang ay naawat naman sila kaagad. Mabilis namang umalis ang lalaking sumuntok sa kanya. Visit naman. Bawin mo na nga yung kaibigan mo. Nagugulo pa itong laro ko Palaway pala yan. Baka mangupit din yan dito Halika na nga muna rito, pre. Hinila siya ni Gitoy papunta sa gilid. Napahawak na lamang si Samuel sa labi niya. Pre, kilala mo ba yun? Hindi ko kilala yun. Wala rin ako nakakaaway. Kaya hindi ko nga alam kung... Teka. Pareho tayo nang iniisip. Wisit talagang limil yun May ginawa na naman siguro siyang katarantaduhan at ako na naman ang napagbintangan. Baka naman mag-away pa kayo niyan. Kagagaling lang ng ospital ng lolo nyo. Hindi ko na kayang tiisin, pre. Nakakapuno na ng pasensya. Sa susunod, magugulat na lang ako. May babaril na sa akin Umalma ka nga. Sipin mo na lang ang lolo mo, tsaka si Buboy. Kapag nagsuntukan na naman kayo at nakita ng bata, baka matroma na yung bata, pre. Oo, sige. Kalmado na ako. Dito ka lang Susubukan kong kausapin si Mang Efraim para makabalik tayo kaagad. Sandaling umalis ang binatang si Gitoy. Nang bumalik ito ay bagsak ang balikat nito. Pinaalis na sila ni Mang Efraim at naganap na lang din ng iba. Wala na silang magagawa kundi ang umuwi na lamang. Habang naglalakad, pasensya na pre dahil sa akin nawalan ka na rin ng sideline. Wala ka namang kasalanan, ano ka ba naman? Yung kakambal mo ang dapat sisihin. Kung wala siyang ginawang kalokohan, wala sanang ganito pre. Bugbugin na kaya natin yung kambal mo. O kahit pakita mo na lang sa akin na binubugbog mo. Nanggigigil na rin ako Huwag ko lang talaga siyang makikita ngayon. Nang may mapadaang tricycle, ay agad na rin silang nakasakay. Mabilis lang naman ang biyahe kaya nakarating na rin sila sa terminal. Nang maglakad na sila papasok ng kanilang baryo, nakita ni Samuel ang kanyang kakambal na kaswal na naglalakad habang nagbibilang ng pera. Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Nagmamadali siyang nilapitan si Limuel. Sinuntok niya kagad yon sa batok. Nang matumba ang binata, umibabaw siya at saka pinagsusuntok pa yon ng marami. Mabuti na lang at nakakasalag pa si Limuel. Dahil kung hindi, ay baka nalamog na ang mukha nito. Sira ulo ka talagang tao ka. Dahil sa'yo, nabasag ang mukha ko kanina sa peryahan. Ano ba pinagsasabi mo? May kinupitan ka kanina sa peryahan at akong pinagbubuntungan dahil magkamukha tayo. Sige pre, gulpihin mo lang. Hindi ko kayo awatin. Dali, abang wala pa nakakakita. Hoy, unsintudor ka rin no? Visit ka. Ano? Masakit ba? Ano? Wala akong ginagawang masama Nang makita ni Samuel na dumugo na rin ang labi ng kanyang kakambal, ay agad na rin siyang umalis sa ibabaw nito. Mahilo-hilo si Limuel, pero walang pakialam si Samuel. Matagal na siyang nagtitimpi rito, at kahit na anong gawin niyang pag-unawa, may limitasyon pa rin talaga ang kanyang pasensya. Huwag ka na magkaila.
Kahit na magdahilan ka, hindi ako maniniwala sa'yo. Dahil kung meron mang tao na hindi dapat pagkatiwalaan sa buhay ko, ikaw lang yun. Ang dami mong drama. Ang sabihin mo, lampa ka. Kaya hindi ka nakapalag. Kung sino man yung umano sa'yo, dadamay mo pa ako. Ano ba talagang problema mo, Limuel? Inuunawa ka naman ah. Bakit ka ba ganyan? Wala ka ba talagang gagawin na ikakatuwa naman namin? Sino ba kasing nagsabi na intindihin niyo ako? Mamuhay ka ng malaya at mamumuhay din ako. Sira ulo ka pala eh. Ako napapahamak sa tuwing may gagawin kang katarantaduhan sa buhay mo. Kaya kahit na mamuhay ako ng tahimik, masisira pa rin ang buhay ko dahil nga sa mga ikinikilos at ugali mo. Hindi ko kasalanan na kambal tayo, no? Akala mo ba gusto ko rin kambal tayo? Hindi! Visit na visit ako kapag may nagsasabing ikaw magaling at ako hindi. Ikaw masipag at ako tamad. Ikaw mabait at ako naman ang masama. Totoo naman eh. Lahat ng negatibong bagay nasa katawan mo. Kasi yan ang pinili mo para sa sarili mo. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao kung ganyan ang sabihin nila. Kasi ganyan din naman ang pinapakita mo eh. Natahimik silang dalawa nang may marinig silang parang tunog ng bayawak. Nanggaling yun mula sa madilim na parte ng daan. Sa may gilid kung saan naroon ang mga halamanan. Tila natuon ang kanilang atensyon doon dahil malakas-lakas din ang narinig nila. Uy, ano yun? Tingnan mo para malapa ka. Tanong ka pa ng tanong dyan. Manahimik ka nga dyan kung ayaw mong masampal kita. Hindi na nakatiis si Samuel ng mga sandaling yon. Marana siyang naglakad. Sisilipin pa lang sana niya sa halamanan nang bigla siyang itinulak ng kanyang kakambal. Nasubsob ang mukha niya roon. Naramdaman na lamang ni Samuel na tila may humila sa kanya. Tinangka siyang dalhin sa may madilim na lugar. Ramdam niya ang mahahabang kuko. Buti na lamang ay hindi siya iniwan ni Gitoy. Nagmamadali itong sumunod sa kanya. Kumuha ang lalaking si Gitoy ng sanga at nagbanta na itatarak yon. Natakot ang nilalang at saka binitiwan si Samuel. Takot na lumabas ang dalawa sa parting yon at saka bumalik sa kalsada. Nagtitindigan ang balahibo ni Samuel. Pero nang makalis na sila roon, nabuhay na naman ang galit niya para sa kanyang kambal. Kita mo naman kung gaano katarantado, di ba? Sinong kakalma dyan? Muntikan na ako mamatay sa kung anumang nilalang yon. Pre, wala ka bang ideya kung ano yung humila sa'yo? Wala eh. Ano ba sa tingin mo? Pre, tingin ko... Ano nga? Aswang, pre. Ano? Aswang? Sigurado ka ba? Hindi ko sigurado pero di ba sabi mo kanina parang tao yung humila sa'yo? Oo, naaninagan ko eh. Katawang tao pero ang hahaba ng kuko. May sugat nga ako sa balikat oh. Malaki ang tsansa na aswang nga yun. Nagtitindigan pa rin ang balahibo ni Samuel hanggang sa makabalik na siya ng kanilang bahay. Panandali ang nawala ang inis niya kay Limuel. Ang tanging tumatakbo na lamang sa kanyang isipan ay ang nilalang na humila sa kanya. Hanggang kinaumagahan, iniisip niya pa rin yun. Wala siyang maayos na tulog. Nilapitan siya ng kanyang lolo nang makita ang sugat niya sa labi. Oh, ano nangyari dyan sa labi mo? Nag-away na naman ba kayo ni Limuel kagabi? Ang sabi ko, kung anong nangyari dyan sa labi mo. Umekstra kasi ako kagabi sa peryahan. Ang daming tao. Ang lilikot ng mga binatilyo sa gilid ko. Ayun, natamaan ako ng hawak na baso. Yung totoo? Oo nga, lo. Di kami nag-away ni Limuel. Kung nag-away kami, di sana lumpo yun. Nagsasabi ka ng totoo ah. Baka naman sinasabi mo lang yan para hindi ako mag-alala. Yun nga ho ang dahilan kung bakit iniiwasan ko nang makaaway si Limuel. Ayoko na kayong may stress. Nagkakasakit ka na dahil sa amin eh. Kasalanan ko rin naman kasi. Pinalaki ko ang ulo ng kapatid mo. Nung una, naisip ko rin yan. Pero napagtanto ko na wala ka naman pala talagang kasalanan eh. Malaki na si Limuel. May sapat na isip na siya para makapag-isip para sa sarili niya. Kung ano man siya ngayon, yun dahil sa mga sarili niyang desisyon. Alam mo, kahit na kailan, napakamaunawain mo talagang tao. Sige na lo, matutulog na muna ako Gisingin mo na lang ako ng bandang hapon. Sige,
Mukhang puyat ka kagabi eh. Napangiti na lamang si Samuel ng mga sandaling yon. Mahimbing ang tulog ni Samuel. Tuloy-tuloy ang tulog niya hanggang sa kusa na nga lang siyang magising bandang 4:00. Paglabas niya ng kanyang silid, walang tao sa bakuran nila. Pati ang lolo niya na kagagaling lang sa sakit, wala rin doon. Lumabas siya ng kanilang bakuran at kaunting lakad lang, nakita niya si Gitoy. May daladalang balde. Alam niyang pupunta yun sa ilog para mag-igib ng tubig. Oh, wala na naman bang tubig? Oo pre, nawala na naman ng tubig. Baka bukas pa raw ng umaga babalik eh. Ay sige, hintayin mo ako, sasabay na ako. Kahit kakagising lang, ay agad na kumuha ng timba si Samuel. Nagmamadali silang makarating ng ilog. Kakaunti pa lang ang taong naroon. Doon tayo sa pinakaunahan. Dito na, parehong tubig lang naman yung nandito at yung nandun eh. Mas maganda doon sa unahan para makasiguro tayong malinis yung makukuha natin. Minsan kasi may mga siraulong nasa unahan tapos iihi sa ilog. E di marumi yung makukuha natin kung dito tayo sa dulo. Sa bagay nga naman oh. Pagdating nila sa unahan, agad silang sumalok ng tubig. Pinuno nila ang tig-2 timba na kanilang daladala. Aalis na sana sila roon nang meron silang napansin na kakaiba. May mga nakita kasi silang mga kalalakihan na papasok ng kagubatan. Ang mga kalalakihan na yon ay nakasuot ng mahaba na kulay itim. Unang pumasok sa isip ng dalawa ay baka kulto ang mga yon. Nagtago na muna sila sa may gilid. Nagkanda tapon-tapon na nga ang tubig sa timba dahil sa kanilang pagmamadali. Anong tingin mo? Kulto no? Parang eh. Dito ka lang. Gagi ka. Anong gagawin mo? Titingnan ko kung anong gagawin nila. Nakakapagduda eh. Dito ka na lang. Baka mamaya may mga dalang patalim yan, mapahama ka pa. Saglit lang to. Okay sige, sasamahan na kita. Baka mamaya ay mapaano ka pa. Maingat ang ginawa nilang pagsunod sa mga kalalakihan. Hindi naman sila nararamdaman ng mga yon. Medyo malayo-layo rin kasi sila. Hindi na nila napapansin na unti-unti na pala silang napapalayo. Sa loob ng halos 10 minutong paglalakad, tumigil na ang mga lalaki. Ang lugar kung saan naroon ang mga yon ay parang abandonadong sementeryo. Isang sementeryo na hindi naman kalakihan. Pre, sementeryo to ah. Anong gagawin nila dyan? Gusto mo ba itanong ko? Siraulo ka talaga eh, no? Ilang minuto pa nilang pinagmasdan ng mga misteryosong lalaki. Narinig nilang parang nag-uurasyon ng mga yon. Makalipas lang ang halos 5 minuto, umalis na rin ang mga kalalakihan. Dahil naman sa labis na kuryosidad, naisipan ng dalawa na lumapit mismo sa sementeryo. Pagpasok nila roon, agad nilang nilapitan ang unang puntod. Binasa nila ang nakaukit na pangalan kahit medyo burado na yon. Ang tanging malinaw lamang doon ay ang nakalagay na supremo na mga aswang. Pre, libingan yata ng mga aswang to eh. Kaya nga eh, mukhang kailangan na natin umalis dito. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa atin dito. Paalis na sana sila nang mapansin nilang may mga nakaalay na alahas sa harapan ng bawat puntod. Nang tingnan nyo ni Gitoy, nalaman nilang mga ginto ang mga yon. Pero kahit na may pagkakataon sila para kunin yon, hindi na lamang nila ginawa. Natatakot sila na baka balikan sila ng mga aswang sa oras na malaman ng mga yon na may kinuha sila. Nagmamadali silang makaalis doon. Nilisan nila ang abandonadong sementeryo nang walang nakakaalam na nanggaling sila roon. Kabado at tensyonado ang dalawa. Balisa sila nang makabalik na rin sa ilog. Ipagsasabi ba natin yung tungkol doon? Wag! Kapag maraming nakaalam ng libingan na yun, may tuturo na tayo ang nagsabi sa mga tao. Baka hanapin tayo ng mga aswang. Oy sige, ilihim na lang muna natin. Nung umagang yon ay naging tahimik lamang si Samuel. Sa halip na maghahanap sana siya ng sideline habang wala pang regular na trabaho niya, mas pinili na lamang niyang huwag umalis ng bahay. Kahit wala naman siyang ginagawang masama, nababahala siya na baka bigla na lamang may lumapit na aswang sa kanya. Kinagabihan, Lo, hindi pa ba uuwi si Buboy? Mag-aalas 8 na ah. Ihatid naman sila ni paring Nolan dito eh. Siguro mas mabuti pa sunduin ko na. Hindi na, dito ka na lang. Magpapagod ka pa. Nakamotor naman sila eh.
Susundin ko na lang po. Malapit lang naman eh. Gagastos pa ng gasolina eh, pwede ko naman lakarin. O siya, sige, ikaw ang bahala. Palabas na sana ng bahay si Samuel na makasalubong niya sa pintuan si Lemuel. Amoy alak ang lalaki. Nakangiti na naman ito na parabang handa na naman mambwisit. Lo, meron akong sasabihin sa'yo. Oh, nakainom ka na naman. Ang mabuti pa matulog ka na. Alam mo ba tong si Samuel? Nakita ko kanina ng hapon, pumasok sila sa kagubatan. Kasama niya si Gitoy. Oh, Samuel? Ano bang ginawa niyo ni Gitoy sa gubat, ha? Wala ka na ron. Huwag mo akong kausapin. Bakit? Ayaw mo sabihin. Sikreto, no? Pero uhulaan ko na lang. Siguro nag-a-addict kayong dalawa, no? Baka ikaw ang adik. Tingnan mo nga sarili mo. Ayan na naman kayo eh. O baka naman may ginagawa kayong kababalagan. Sabihin mo nga sa akin, sino ang bading sa inyong dalawa? Lemuel, huwag ka na magsimula ha. Hayaan nyo na, Lo. Wala naman akong panahon para sa mga taong walang laman ng utak. Sige na, susundin ko na lang si Buboy. Ay, ayaw pag-usapan. Pero ayos lang naman. Ang ganda nga pag pinagsama yung pangalan yung dalawa eh. Sam Toy o kaya Git Sam. Huminga na lamang ng malalim si Samuel. Pigil na pigil ang galit niya. Alam niya kasi na kapag nagkagulo na naman sila ay maaaring ma-ospital na naman ang kanilang lolo. Umalis siya ng bahay ng mainit ang ulo, pero itinoon na lamang niya ang atensyon sa pagsundo kay Buboy. Maya-maya pa, narating na rin niya ang bahay kung saan naroon ang bata. Boy, kailangan mo na umuwi. Bukas naman ang laro. Gusto ko po sana kalaro si Kimberly, pero uuwi na pala. Anong oras na rin kasi? Kuya, hindi po ba tayo sasakay? Hindi na. Wala na masasakyan din eh. Isa pa, malapit lang naman. Kasi sabi po ni Kimberly, meron daw po kasing halimaw na nagpapakita sa daan natin eh. Nako, tinatakot ka lang ni Kimberly para hindi ka umuwi, no? Narinig ko rin po kasi sa tatay at nanay niya. May raw po. Ano? Aswang daw po eh. Alin? Aswang po. Narinig ko po sabi ng papa at mama niya, baka raw po may aswang na rito sa atin. Hindi na nakapagsalita pa ang lalaking si Samuel. Pero aminado siya na nakakaramdam na naman siya ng takot. Kahit na hindi naman malamig ang klima nung oras na yon, ginaw na ginaw ang pakiramdam niya. Binilisan na lamang niya hanggang sa makarating na nga sila sa kanilang bahay. Hindi maiwasan ni Samuel na hindi mabahala. Kahit na alam naman niyang wala siyang ginagawang masama, pakiramdam niya ay nasa panganib ang kanyang buhay. Ilang araw pa ang nakalipas. Napapansin ni Samuel na ang daming pera palagi ng kanyang kakambal. Nahihiwagaan na siya kay Lemuel. Wala naman kasing trabaho ang isang yon. Dahil sa labis na kuryosidad, pinasok ni Samuel ang silid ng kanyang kakambal. Hinalungkat niya ang mga gamit. Nakita niyang ang daming pera ng binata. Hindi na muna niya kinausap si Lemuel. Nag-obserba muna siya sa lalaki. Ilang araw pa ang nakalipas, nakita niya itong papaalis ng bahay kahit na alanganing oras na ng gabi. Sinundan niya ang kanyang kakambal. Habang naglalakad, napapansin niyang pamilyar na ang lugar na kanilang dinaraanan. Lintik na to. Papunta na to sa abandonadong sementeryo ah. Hindi kaya tama ang hinala ko? Hindi niya tinigilan si Lemuel sa kakasunod hanggang sa tuluyan na nga niyang natuklasan kung saan galing ang pera ng kanyang kapatid. Nakita mismo ng dalawang mga mata niya na binubungkal ni Lemuel ang isang puntod. May daladala pala itong pala. Mga ilang sandali lang, naramdaman na lamang nila na meron ng paparating. Nakuha na rin ni Lemuel ang gusto niya. Nauna na yung umalis. Habang si Samuel naman sandali pang natigilan doon sa takot na baka makita siya ng mga nakaitim na lalaki. Narinig niya pa ang mga kalalakihan na yon ay isang miyembro pala ng mga aswang. Lintik, munti ka na ako dun ah. Nakahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil sa sobrang kaba.
Hindi na siya nagsayang pa ng oras. Nilisan na rin niya ang lugar na yon. Naisipan na lamang niyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, nakita niya si Lemuel na nasa bakuran na nila. Kalmadong naninigarilyo habang may hawak na bote ng alak. Hindi nagpatumpik-tumpik si Samuel. Agad niyang nilapitan ng kambal at hinawakan sa kwelyo. Anong ginawa mo, ha? Ano? Uy, ano na naman pa problema mo? Buwang ka na naman ba? Huwag kang magkaila, Lemuel. Alam ko na kung saan nanggagaling ang pera mo. Malamang sa pagod at pawis. Doon naman nagmumula ang pera, di ba? Maliban na lang kung bibigyan mo ako, edi sa'yo galing. Tarantado ka talaga no? Alam mo ba kung kanino mga bangkay ang ninanakawan mo, ha? Alam mo? Ang hindi ko alam ay yung sinasabi mo. Ano bang sinasabi mo, Samuel? Yan ang epekto kapag umiibig ka sa kapwa mo lalaki. Iwalay na ba kayo ni Gitoy? Bisit ka talaga! Oh, ano? Susuntukin mo ako? Ipapalo ko sa mukha mo to. Punong-puno na ako sa iyo, Samuel, ha? Hoy, ano na naman bang nangyayari dito? Ito nga po nyo Kung ano-ano na naman pinagbibintang sa akin. Nagnanakaw daw ako sa bangkay. Anong mananakaw ko ron? Alam mo, Lo, itong si Samuel, lulong na. Lo, totoo sinasabi ko. Sinundan ko siya ngayon lang. Nakita ko talaga. Kaya ka nagkakaganyan kasi ikaw yung walang trabaho Inggit ka lang sa akin kasi meron ako na pagkakakitaan. Tigilan mo na nga ako, Samuel. Para kang bata na naiinggit Sabihin mo lang kasi kung gusto mo ng pera, mamimigay naman ako Kailangan mo pa talagang gumawa ng kwento no? Hindi ako naiinggit sa'yo kasi wala namang kaiinggitan sa'yo. Lo, maniwala kayo. Itong si Lemuel, pinagnanakawan yung puntod ng mga patay sa abandonadong sementeryo. Ano? Abandonadong sementeryo? Oo, Lo. Hindi ka maniniwala sa mga sasabihin ko. Yung abandonadong sementeryo na yon, dinalaw ng mga lalaking nakaitim. At narinig ko kanina na ang mga lalaking yun pala ay mga aswang. Ano? Mga aswang? Tingnan mo, Lo. Sira ulo talaga tong apo ninyo no? Paano ko ba naging kakambal to kung maluwag ang tornilyo nito sa ulo? Ibalik mo kung anong kinuha mo. Ano? Ang sabi ko, ibalik mo sa mga bangkay na yon kung ano man ang kinuha mo. Huwag niyong sabihin na naniniwala ka sa taong ito. Totoo sila. Totoo ang aswang. At ang abandonadong sementeryo na yon ay libingan ng mga aswang. Teka, Lo, alam niyo rin po yun? Oo. Isa ako sa mga nakasama sa pagtatayo ng sementeryo na yon. At ang una at huling mga bangkay na inilibing doon ay mga aswang. Nang malaman na aswang ang mga inilibing doon, umalis na kagad kami. Sa pagkakaalam ko, ang mga alahas o ginto na inilalagay nila sa mga puntod ay parte ng kanilang ritual. Naniniwala kasi sila na sa mga mamahaling bagay na kanilang iaalay, mas magiging malakas ang kaluluwa ng mga yumao nilang kamag-anak. At kapag malakas ang kaluluwa, mas madali nilang maibabalik ang buhay. Kalokohan naman itong maglolo na to. Ano ba pinagsasabi niyong dalawa dyan? Aswang-aswang ang potek. Lemuel, ibalik mo sa kanila kung ano ang para sa kanila. Baka malagay sa panganib ang buhay mo niyan. Buti nga sana kung buhay niya lang Paano kung pati ako madamay na naman? Tapos kayo ni Buboy, di ba? Di nag-iisip tong siraulong to Bakit ako mag-iisip? Kayo-kayo lang naman ang nagsasabing may aswang. Hindi totoong aswang, no? Nagpapaniwala kayo dyan. Gawa-gawa lang yan ng mga taong walang pera. Si Lolo na nagsabi, totoong aswang. Mas marunong ka pa wala ka namang alam. Basta, wala akong ninakaw. Wala akong pinuntahang sementeryo. At higit sa lahat, walang aswang. Kaya tigilan nyo na ako sa ganitong usapan, no? Gusto kong mag-relax kasi nakakapagod ang trabaho ko. Pakiusap lang Ayaw ko rin naman ng gulo. Hindi mo ako maloloko, Lemuel. Nakita kita kanina. Ay naku, bahala ka. Ikaw naman yan Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mong maniwala. Basta ako, nagsasabi ako ng totoo. Kapag may nangyaring masama sa buhay namin dahil sa kagagawan mo, itong tatandaan mo, mayayari ka sa akin. Naku, nakakatakot naman yan. O na, sabi mo Ikinalma na lamang ni Samuel ang kanyang sarili. Ayaw na rin kasi niya magdulot yun ng stress sa kanilang lolo. Pumasok na lamang si Samuel sa loob ng bahay. Uminom siya ng tubig at bumuntong hininga.
Si Lemuel naman ay lumabas na naman ng bahay. Maghahanap na naman ito ng pasugalan na pwedeng pagwaldasan ng pera. Lo, naniniwala ako sa sinasabi mo kanina. Pero bakit ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Kasi sa tingin ko hindi naman siya mahalaga. Kasi ang mga aswang naman na yun hindi naman sila nananakit. At saka ayaw ko rin naman na mabuhay kayo sa takot. Pero hindi totoong hindi sila nananakit. Nitong nakaraan, merong nilalang na humila sa akin papunta sa madilim na damuhan. Buti na lang nabawi ako ni Gitoy. Kung hindi, baka nilapa na ako. Sigurado ka bang aswang yon? Hindi ako sigurado. Pero ngayong napatunayan ko na totoo at meron talagang aswang dito sa atin, hindi malabong aswang din yun. Sinabi mo sana kaagad sa akin para naman nakahanap ako ng pangontra sa bayan. Hindi ko na sinabi sa inyo. Kasi alam kong gagastos ka pa para lang sa pangontra. Pero Lo, yung ginawa ni Lemuel, mabigat talagang kasalanan yun. Sa oras na malaman ng mga aswang kung sino yung bumaboy sa mga kamag-anak nila, malalagay talaga sa panganib ang mga buhay natin pare-pareho. Huwag ka mag-alala, akong bahala. Hindi ko kayo pababayaan. Bakit Lo? Anong gagawin nyo? Kung kinakailangan na labanan ko sila, gagawin ko. Hindi mo sila kakayanin Lo. Mababangis sa mga aswang Yun ang pagkakaalam ko Isa pa, wala naman sanang ganito kung pakikinggan lang tayo ni Lemuel. Wala na tayong magagawa kay Lemuel. Ang magagawa na lang natin siya ngayon, paghandaan ang panganib na maaaring dumating sa atin. Isang malalim na paghinga ang ginawa na matanda. Kitang-kita ni Samuel ang pag-aalala base sa reaksyon ni Mang Bitoy. Lumipas pa ang mga araw, naging maayos naman ang kanilang buhay. Payapa at walang aswang na nagpaparamdam. Mas lalo tuloy lumakas ang loob ni Lemuel na paniwalaang hindi naman talaga totoo ang mga nilalang na yun. Magandang hapon sa maglolong naniniwala sa aswang. Nandito na ako, ang nag-iisang matino sa pamamahay na to. Ito, binili ko yan, masarap yan. Di kami nakain na galing sa'yo kasi alam naman namin kung saan galing ang perang pinambili mo. Ito naman si McBride. Bahala nga sa buhay mo. Nasaan na ba yung ampon dito? Siya na lang ang kakain nitong pagkain na to. Huwag mong guluhin, natutulog. Lemuel, kailan ka ba talaga titino? Oh, bakit? Matino naman ako Kayo itong wala sa katinuan na naniniwalang may mga aswang. Mabuti pa, huwag niyo na lang akong pansinin. Ganyan naman kayo sa kabutihan ko, di ba? O sige, lalabas na muna ako. Kain na muna kayo kapag nagutom na kayo. Pakaway-kaway pa ang lalaki. Napapailing na lamang si Samuel. Sa pinapakita kasi ng kanyang kakambal, alam na niyang wala naman itong ipagbabago. Makalipas ang isang oras, lumabas na muna si Samuel para puntahan ang kanyang kaibigang si Gitoy. Maghanap kasi sila ng pwedeng mapasukan sa perya. Hindi na kasi talaga nakabalik pa si Samuel sa factory. Nalugi na kasi ang factory kaya nawalan na rin siya ng trabaho. Ano pre, may mapapasukan pa kaya tayo doon? Good news! Pinababalik tayo ni Mang Ephraim. Basta wag na lang daw tayong gagawa ng gulo. Hindi naman talaga akong gumawa ng gulo Oo nga, alam naman natin yun. Pero hayaan mo na. Ang malaga, magkakaroon na tayo uli ng sideline. Pre, meron nga pala akong ikukwento sa'yo. Tumigil si Samuel sa paglalakad at gumilid na muna sila. Huminga ito ng malalim. Tumingin-tingin muna sa paligid kung may ibang makakarinig. Nang masigurong sila lamang ang naroon, agad na rin niyang ikinuwento sa kaibigan niya ang mga nangyari. Maging si Gitoy ay hindi rin makapaniwala. Sira ulo! Bakit niya ginawa yun? Imposibleng hindi niya alam na mga aswang yung mga naroon. Kinakabahala ko nga ito Si Lolo at si Buboy, baka mamaya mapahamak pa sila. Ay nako, pambirang buhay naman kasi talaga Sa dami ba naman kasi ng magiging kakambal si Lemuel pa? Kasalanan ng mga magulang niyo yan Maling posisyon yata nagawa nila kaya yung kapatid mo sira ulo. Nakarating naman sa peryahan ng dalawa at nakapagsimula ng trabaho ng mapayapa. Swabe ang kanilang pagtatrabaho. Makalipas lang ang ilang oras, natapos na rin sila. Nag-uuwian na rin ang mga tao.
Pinalapit sila ni Mang Efraim para ibigay ang kanilang sahod. Eto. Dahil maayos kayo ngayon, tatagdagan ko ng 100. Uy, yun oh. Salamat boss ha. Ilang gabi pa tayo rito bago ang pista. Kung magiging ganito kayo palagi, baka matuwa ko sa inyo at dagdagan ko pa yan. Nako, maraming salamat boss. Kakambal mo talaga yung kaaway ng isa nung nakaraan? Opo, kambal ko po. Napagkamalan lang ako. Kung ako sa'yo, dapat binabaon mo na sa lupa yung kakambal mo kung masama ang ugali. O kaya, ipakain mo na lang sa aswang. Boss, naniniwala ka ba sa aswang? Napatigil si Mang Efraim sa narinig. Hininto nito ang pagbibilang ng pera at marahang tumingin sa kanila. Bumuntong hininga ang matandang lalaki. Totoo mga aswang Nandyan lang sila. Nagkatinginan ng magkaibigan. Nakadagdag pa yun ng pangamba nila. Eto na sahod nyo. Umuwi na kayo't baka madali pa kayo ng aswang. Ito naman si boss, mapagbiro. Pero maraming salamat ulit boss ha. Tara na pre. Naglakad na lamang ang dalawa paalis. Masaya si Samuel noong mga sandaling yon. Mula kasi nang mawalan siya ng trabaho, parang yun ang unang pagkakataon nang meron siyang kinita mula sa kanyang pinaghirapan. Pre, paldo-paldo tayo ngayon. Bukas ulit ha. Nako pre, maraming salamat ha. Kahit papano may ambag ako kay Lolo sa bahay. Mas dadami pa yan kapag tayo nagbantay sa color game ni boss sa mga natitirang araw bago ang pista. Pero teka, kanina pa tayo nakatayo dito ha. Wala naman yatang dadaan na tricycle na ngayon. Gusto mo bang maglakad pagkatapos sa mga kinuwento sa'yo? Ay, oo nga pala no. Nakakatakot ng maglakad kapag gabi ngayon. Napapaisip nga ako Ano kayang ginagawang hakbang ng pamunuan natin no? Alam kaya nila ito? Tingin ko, alam na nila to. Pero wala lang talaga silang pakialam. Parang hindi mo naman kilala si kapitan natin Hindi nagpapaniwala hanggat hindi niya nakikita. Sana nga makita niya ng harapan yung aswang para maniwala na siya no? Sana. Pero teka, mabuti pa hintayin na lang tayo ng konti. Baka mamaya may dumaan na rin na tricycle. Nakatayo lang ang dalawa sa gilid ng kalsada. Nasa ilalim sila ng poste ng ilaw habang nagbabaka sakali na merong dumaan. Hindi na nga nila napansin na 1 oras na pala sila roon. Ganun ang itinagal nila dahil sa takot na baka kapag tinahak nila ang daan ay may makaengkwentro na naman silang aswang. Mabuti na lamang ay nadaanan sila ni Mang Efraim, ang kanilang boss sa peryahan. Nakasakay ito sa maliit na truck. Huminto sa harapan nila. Anong ginagawa niyo dyan? Naghihintay ng mga sasakyan, boss. Sumakay na kayo. Kawawa naman kayong dalawa dyan. Mukha kayong tanga dyan Nagmamadaling makasakay ang magkaibigan. Tuwang-tuwa sila nung mga sandaling yon. Ang akala kasi nila ay aabuti na sila roon ng umaga. Nung una, tahimik lang silang nasa biyahe. Pero binasag na matandang lalaki ang katahimikan. Nagsisimula na naman sila. Nako! Sino pong tinutukoy niyo, boss? Sino pa ba? Di mga aswang. Kung hindi nyo naitatanong, ang mga aswang ay may sementeryong pag-aari malapit dito sa atin. Kwento lang sa akin to pero hindi ko pa nakikita. Pero nung araw, talagang may aswang. Ang pagkakaiba nga lang, ang mga aswang noon para mga tao lang din. Kasi hindi naman sila nananakit. Parang namumuhay lang din sila ng kagaya ng sa atin. Kakaunti na lang ang nakakalam ng tungkol sa kanila. Kasi may usap-usapan nung araw na lahat ng mga nakakalam na aswang sila pinapatay rin nila. Naniniwala po kami sa sinasabi ninyo. Pero pwede pong pakiayos ng pagmamaneho. Tingin lang po kayo sa dinaraanan natin. Nakikinig po kami. Baka po kasi mabangga po tayo kung lilingon kayo sa amin Tinuturuan mo ba ako? Gusto mo ikaw na mag-drive Hindi naman po. Pero mabalik tayo sa usapan, Mang Efraim. Paano niyo po nasabing nagsisimula na naman sila? May narinig akong kwento-kwento kanina sa peryahan. May dalaga raw na hinila sa damuhan. Buti nakatakas pa. Hapon nung mangyari yun Kaya kitang-kita ng dalaga kung anong klase yung mukha ng nilalang. Kung dati hindi naman sila nananakit, bakit ngayon nananakit na sila? Malamang.
Ibang henerasyon na siguro sila ng mga aswang. Hindi na lang nagsalita si Samuel, pero sa loob-loob niya, nabubuhay ang kakaibang kaba. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa oras na malaman ng mga nilalang na yon kung ano ang ginagawa ng kanyang kakambal. O pre, bukas na lang ulit ha. Maraming salamat pre. Inaantok na rin kasi ako eh. Sakto ang uwi natin. Nag-appear na lamang silang dalawa at naghiwalay na rin ng landas sa isang kanto. Pagdating ni Samuel, tahimik ang paligid. Tulog na ang mga tao sa loob ng kanilang bahay. Napatingin siya sa paligid nang mapansin niyang nagbagsakan ng mga balde-balde nilang nakapatong lang sa drum. Napailing na lang siya nang akalaing si Lemuel na naman ang gumamit nito. Pumasok siya sa loob. Madaling araw na noon kaya naisip niya na mag-init na muna ng tubig bago matulog. Para paggising ng kanyang lolo ay magkakape na lamang ito. Bubuksan na sana niya ang kanilang kalan sa maliit na kusina sa bakuran pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa paligid. Ha? Sino yan? Napatanong na lang siya nang mapansin na parang may anino sa likuran ng punong bayabas. Nang wala namang sumagot, hindi niya na muna yung pinansin. Dahil sa mga kakaibang nararamdaman ay agad na muna siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Sinarado niya ng maigi ang pintuan, pati na rin ang bintana. Pagsilip niya sa labas, nakita niya na parang may mga tao na sa harapan ng kanilang bakuran. Nagbubulungan. Nang makarinig naman siya ng angil, dito na niya nasiguro na noong mga sandaling yon, nasa peligro na ang kanyang buhay. Kaya naman agad niyang ginising ang kanyang lolo. Nakauwi ka na pala. Bakit ba po? Lo, kailangan na nating umalis. Ha? Bakit naman? Teka, ano bang oras na? Nangyayari na yung kinatatakutan natin. Yung mga aswang, nasa labas. Mukhang nalaman na nila na si Lemuel ang kumuha ng mga alahas nila. Ay, Diyos ko, Ginoo. Ihanda ko na mga dadali natin gamit. Huwag na kayo magdala ng gamit. Balikan na lang natin bukas. Dali na lang yung mga magagaan at importante. Sandali, gigisingin ko na si Buboy. Biglang lumabas ng kwarto ang lalaking si Lemuel. Kakagising lang nito. Pero nagtataka sa pinag-uusapan ng dalawa. Kung si Samuel lang ang tatanungin, hindi na niya isasama ang kakambal niya. Pero hindi pa rin yun matitiis ng kanyang lolo. Lemuel, sumama ka na sa amin. Nandito na yung mga aswang. Nalaman na nilang ginawa mo. Pinagsasasabi nyo. Madaling araw pa lang, lakasan ng tama nyo ah. Kung ayaw mo maniwala, sumilip ka sa bintana, siraulo ka. Agad na lumapit si Lemuel sa bintana. Pagtingin niya rito, kahit ito rin ay nagtataka. Nanlalaki ang mga matang binalikan ng kanyang lolo. Lo, sino yung mga yun? Bakit ang hahaba ng mga kuko nila tapos ang papangit na muka? Yun nga sinasabi namin sa'yo. Mga aswang sila. Nandito dahil sa'yo. Napalunok ng laway si Lemuel. Ang dating pilosopo at maangas sa pag-uugali ay tila naging seryoso sa mga sandaling yon. Sumama ka na sa amin. Hindi ka pwedeng maiwan mag-isa rito dahil ikaw mismo ang kailangan nila. Hindi. Lalabanan ko yung mga yan. Takot kayo dyan? Hindi mo sila kakayanin. Ako na nagsasabi sa'yo, makinig ka na lang. Huwag na natin pilitin yan. Kung gusto niyang mamatay, edi sige. Basta tayo nila Buboy ang mahalaga. Agad na inasikaso ni Samuel ang batang si Buboy. Sa uli, nagdesisyon na lang din si Lemuel na sumama sa kanila. Dahil nasa harapan ng kanilang bakuran ng mga aswang, dumaan na lamang sila sa bandang likuran. Maingat silang naglakad papunta roon. Ang kaso nga lang, tumunog ang cellphone ni Lemuel kahit hindi pa sila nakakalayo. Dahil sa tunog na yon, napukaw nila ang atensyon ng mga aswang. Sa halip na hindi maalalaman na papalis na sila sa likuran, natunugan tuloy ng mga aswang. Nako, kahit nakilan talaga pahamak ang visit kayo, no? Uy, di ko kasalanan na may cellphone ako, ikaw wala, no? Hindi yun ang punto. Pinatay mo na sana muna. Wag na kayong mag-away. Nasa alanganin na nga buhay natin nag-aaway pa kayo. Lolo, nakikita ko na po sila. Nakasunod na po sila sa atin. Lalo silang kinabahan nang makitang binubuntutan na sila ng mga aswang. Hindi nila alam kung saan sila patungo ng mga sandaling yon. Ang alam lang nila ay kailangan nilang malagpasan ng gubat na kanilang dinaraanan para makarating sa terminal.
na kung saan ay inaasahan nilang maraming tao. Pero hindi umaayon sa kanila ang sitwasyon. Sa halip na makarating sila ay lalo pa yata silang napalayo. Lo, saan na ba to? Mukhang naiba ang direksyon natin, Diyos ko. Diretsyon nyo na lang yan. Lo, kaya mo bang buhatin si Buboy? Ako nang hahawak ng itak. Sige, kaya ko naman. Ipinasa ni Samuel ang bata sa matanda. Habang tumatakbo sila, palingon-lingon pa ang binata sa likuran. Baigpit ang hawak niya sa itak. Sa mga naririnig nilang angel na dinig sa kagubatan, tila mas lalong nasisilip ni Samuel ang nakaabang na kapahamakan. Pero kahit na binabalot na ng takot ang kanyang buong sistema, sinisikap niyang maging matapang dahil alam niyang siya lang naman ang aasahan ni Mang Bitoy at Buboy. Visit naman tong mga to, ang babagal. Manahimik ka nga, sarili mo lang naman kasi ang dala mo eh. Sus, mahihinang nila lang. Sa kakatakbo nila, narinig na rin nila ang hampas ng tubig sa dalampasigan. Ang pag-asa na lamang nila ay ang mga bangkero na naroon. Madaling-madali silang tumakbo. Natanaw nila na mayroong bangkero na naroon. Isa na lang din ang bangka na maaring magamit dahil madaling araw na yon. Lalapit na sana sila pero natigilan sila nang marinig na may malakas na angil malapit sa kinalalagyan nila. Teka, magtago na muna tayo. Palagpasin na muna natin. Walang mag-iingay. Umupo na muna sila sa gilid. Habang inihintay nilang makalagpas ang aswang, bigla na lamang tumakbo si Lemuel patungo sa dalampasigan. Nauna na itong lumapit sa bangkero. At kahit na gusto mang sumunod nila Samuel, hindi nila magawa dahil sumaktong may iba pang aswang na nasa harapan ng pinagtataguan nila. Gigil na gigil si Samuel sa kanyang kakambal nang makitang sumakay ito ng bangka nang hindi man lang sila hinihintay. Nakita niya pang kumaway ito sa kanila bago tuluyang umalis ang bangkang sinasakyan nito. Gustong magwala ni Samuel sa galit pero hindi pwede. Anumang kaunting ingay na magawa nila, siguradong maririnig ng mga aswang. Makalipas lang ang halos 5 minuto, nawala na rin ang mga aswang. Saka lamang silang nakapunta sa dalampasigan. Pero sa kasamaang palad, wala ng bangka ang pwedeng masakyan nila. Nakita niyo ba kung gaano katarantado yung apo mong lagi mong pinagbibigyan? Iniwan niya tayo, kahit na alam niyang mapapahamak tayo. Wala siyang pakialam sa atin. Kuya Samuel, huwag mo naman pungawain si Lolo. Nakakainis kasi yung siraulong yun eh. Bakit ba ganun kasama ugali niya? Kailan ba siya magkakaroon ng pakialam sa atin? Buwisit talagang taong yun oh. Wala namang magagawa ang galit natin. Ang mabuti pa, humanap na lang tayo ng ibang paraan. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan hanggang sa marating na nila ang kabahayan. Kinatok-katok nila ang mga yun. Nakiusap na kung maaaring makigamit ang bangka. Pero wala ni isa sa mga yon ang pumayag. Meron pang ibang nagalit dahil nakabulabog sila ng natutulog. Maya-maya pa, nakita na nila ang mga aswang. Tila nalalaman ng mga yon kung nasan sila base sa amoy ng dugo ni Mang Bitoy. Nakatapa kasi ito ng bubog, kaya mas lalo tuloy silang bumagal. Sige na, mauna na kayo ni Boboy. Hindi pwede yung sinasabi niyo, Lo. Sabay-sabay tayong makakaligtas dito. Inakay ni Samuel ang matanda. Papasok na sila ulit ng kagubatan. Nakahinga sila ng maluwag nang meron silang nakitang bahay roon. Dali-dali nila itong nilapitan. Tao po! Tao po! Oh, sino kayo? Pasensya na sa abala, iha. Pero pwede mo ba kaming matulungan? Bakit po? Ano po bang nangyayari sa inyo? Paano niyo nalaman ang bahay ko? May tinatakasan kasi kami. Nadaanan namin ang bahay ninyo, kaya nagbabakasakali kami. Anong tinatakasan niyo? Mga aswang, kaya pakiusap kung pwede lang papasukin niyo muna kami. Kapag nakita nila kami, baka hindi na kami makaligtas. Sige, pasok kayo. Bakas din sa mukha ng babae ang pag-aalala na kahit hindi naman nila ito kilala, ramdam ni Samuel ang malasakit nito. Hindi gaya ni Lemuel na sarili lang ang iniisip. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa aswang na sinasabi niyo pero dito na muna kayo. Pasensya na pero may panggamot ba kayo sa sugat? Kailangan kasing matigil yung pagdurugo ng sugat ni Lolo eh. Sige meron. Sandali lang. Kahit na papaano, nakahinga na rin ng maluwag si Samuel.
Maya-maya lang ay nagamot na rin naman niya ang paa ni Mang Bitoy. Napigilan na rin ang pagdurugo nito. Nako, maraming salamat talaga, Iha ha. Kung hindi dahil sa iyo, baka namatay na kami. Wala po yun. Pasensya na rin po kayo sa reaksyon ko kanina. Nagulat lang talaga ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na may nagpunta rito para humingi ng tulong eh. Hindi ka ba natatakot dito sa gubat? Mag-isa lang tong bahay na nandito sa gubat. Natatakot din. Lalo na't mag-isa lang naman ako rito. Pero kasi hindi ko magawang abandonahin ang bahay na ito eh. Pamana kasi sa akin to ng lola ko nung nabubuhay pa siya. Noon daw kasi maraming bahay rito. Pero nung tubagal, ito na lang ang natira. Ano nga bang pangalan mo? Leonora po ang pangalan ko. Ako naman si Mang Bitoy. Ito naman si Samuel. At ito naman bata ay si Buboy. Nakakatuwa na sa ganitong paraan tayo nagkakilala. Pero sana maging komportable kayo rito ngayon. Huwag ka mag-alala. Bukas ng umaga aalis din naman kagad kami. Kailangan lang namin masiguro na wala nang aswang sa paligid. Ano ba talaga mga aswang na yan? Mga mababangis silang nilalang. Pumapatay at kumakain sila ng tao eh. Bakit nila kayo hinahabol? May siraulo kasi akong kambal na may ginawang masama sa kanila. Ngayon, damay-damay na kami. Noong mga sandaling yun ay gumaan na rin ang pakiramdam ni Samuel kahit na papaano. Nahihiyaman sila sa babae ay kinailangan na lang din nilang kapalan ng kanilang muka. Kaligtasan nila ang nakataya roon kaya wala na silang pakialam sa kahihiyan. Kalahating oras na lang, sasapit na ang 5:00 na madaling araw. Hindi makatulog ang binatang si Samuel habang ang kanyang lola naman at si Buboy nakaidlip na sa papag. Ang tanging gising na lamang sa oras na yon ay ang babae at siya. Samuel, pwede mo ba akong tulungan magsibak ng kahoy? Siguro naman wala na mga aswang kasi malapit na mag-umaga. Oo, sige. Wala naman problema. Lumabas silang dalawa. Hinanap nila ang palakol, pero wala silang makita. Yung itak ko na lang, nasa loob pala. Ako na ang kukuha, dito ka na lang. Ngumiti na lamang sa kanya ang babaeng si Leonora at naglakad na rin papasok ng bahay. Mga 1 minuto lang, narinig niyang may malakas na kumalabog sa loob. Kasunod nito ay ang boses ng kanyang lolo Bitoy na sumisigaw. Samuel! Nagmamadaling pumasok si Samuel sa bahay. Nadatnan niyang yakap-yakap ni Mang Bitoy ang babae. Napansin din niyang halimaw na ang itsura ni Leonora. Habang si Mang Bitoy naman ay bumpuwersang pinipigilan si Leonora wag lamang makalapit sa bata. Hindi nito pinakakawalan sa yakap ang babae. Kakainin niya si Buboy! Tumakas na kayo! Pero Lo, sige na! Mamamatay din kayong dalawa kung hindi kayo makakaalis! Lolo, paano po kayo? Sige na! Hanggat kaya ko pang higpitan ng yakap na to sa kanya! Naiiyak na lamang si Samuel nang kunin niya ang batang lalaki. Kahit labag sa kanyang kalooban na iwan ng kanyang lolo, kailangan niya yung gawin para makaligtas sila at para hindi rin masayang ang sakripisyo na ginawa nito. Habang papalayo sila, narinig pa niyang sumisigaw ang kanyang lolo. Parang dinudurog ang kanyang puso. Hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Iyak lang siya ng iyak. Sa bilis ng kanyang takbo, agad silang nakalayo sa bahay na yon. Inabot na sila ng umaga. Nakahinga na rin ng maluwag si Samuel nang may makita na siyang ibang tao na naglalakad. Tulala ang binata, habang si Buboy naman ay nakahawak lang sa kanyang kamay. Kuya, kawawa naman po si Lolo. Balikan po natin si Lolo. Ayoko pong mawala si Lolo. Buboy, kailangan na natin makausad. Wala tayong kasiguraduhan kung nakaligtas si Lolo o hindi. Mapapahamak tayo kapag bumalik pa tayo ron. Hindi ko po kaya wala si Lolo eh. Iyak po ako palagi. Hinawakan ni Samuel ang magkabilang pisngi ni Buboy. Ngumiti ito ng papilit pero nangingilid na rin ang mga luha niya. Buboy, ipagdasal na lang natin na sana ayos lang si Lolo. Sa ngayon, kailangan natin makabalik sa atin at makakuha ng mga gamit natin kasi hindi na natapos ni Samuel ang kanyang sasabihin nang biglang may tumuklaw na ahas sa paa niya. Pagtingin niya, nakita niya ang kulay berdeng ahas. Agad na nakaramdam ng pagkahilo ang binata. Hindi nagtagal, natumba na rin siya. Mabuti na lamang ay may mga taong naroon.
Tinulungan ng mga yon si Samuel na dalhin sa gilid. Agad na tumawag ng ambulansya ang mga yon matapos bugawin ng ahas. Hindi na alam ni Samuel ang mga sumunod na nangyari. Ang huli niya na lang narinig ay ang boses ni Buboy na paulit-ulit siyang tinatawag. Tila mahabang panahon siyang nakatulog. Nang magising siya, sobrang bigat ng pakiramdam niya. Nasa loob na siya ng puting silid. Walang katao-tao sa ibang kama. Napansin niya na nasa gilid pala niya si Gitoy at ang bata namang si Buboy ay tulog sa kabilang kama. Pre, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Medyo mabigat ang pakiramdam ko. Pero si Buboy, kumusta? Ayos lang ba? Oo, ayos lang naman siya. Napagod na kakayak. Kawawa naman eh. Pre, nakwento na sa akin ni Buboy yung nangyari kay Mang Bitoy. Nandito lang ako pre kapag kailangan mo ko. Nang maalala ni Samuel ang kanyang lolo, nakaramdam na naman siya ng kalungkutan. Hindi pa rin niya matanggap na sa isang iglap lang mawawala si Mang Bitoy. Hindi siya makapaniwala na magagawa silang linlangin ng isang aswang. Buong akala niya kasi normal na tao lang ang babaeng si Leonora. Ay, sorry pre. Hindi ko na pala dapat binanggit. Hindi, ayos lang naman. Pero pre, nakakabigla itong mga pangyayari. Naguguluhan pa rin ako pre. Sabi lang sa akin, wala na si Mang Bitoy at kinain daw ng aswang. Pero ano ba nangyari at tumantong kayo sa ganun? Nang umuwi tayo ng madaling araw, may nararamdaman akong naaligid sa bahay namin. Pagtingin ko sa labas, may mga aswang. Nalaman na yata nila yung ginawa ni Limuel eh. Kaya umalis kami ng bahay. Hindi na sana kami mahahabol kaso itong tarantado kong kakambal, tumunog yung cellphone. Kaya dahil doon, nasundan kami. Takbo lang kami ng takbo. Hanggang sa makarating na kami malapit sa dalampasigan. Ang layo na nang narating namin. Makakatakas naman na sana kami. Pero inunahan kami ni Limuel sa bangka. Pinaandar niya yung bangka nang hindi kami kasama. Habang tinatakasan naman namin yung mga aswang, nakilala naman namin si Leonora. Akala namin tao. Isa rin palang aswang. Munti ka na niyang sakmalin si Buboy pero niyakap ni Lolo yung aswang. Tapos, yun na. Pinaalis na niya kami. Yun ang gusto niya eh. Kasi mapapahama kaming lahat kapag nanatili pa kami ron. Sinakripisyo niya yung buhay niya. Alam mo, kaya namin yun eh. Isang aswang lang yun eh. Sadyang pinangunaan lang talaga ako ng takot kaya sinunod ko kaagad si Lolo. Ikaw talaga. Wala kang kasalanan dun, pre. Tama lang naman ang ginawa mo para makasiguro sa kaligtasan ni Buboy. Pre, papatayin ko si Limuel. Dahil sa kanya kaya nawala si Lolo eh. Kung hindi niya sinolo yung bangka, kung hindi niya kami iniwan, hindi sana mawawala ang lolo namin. Naintindihan ko yung nararamdaman mo, pre. Pero mas mainam siguro kung ang pagtuunan mo muna ng pansin ay si Buboy. Kasi pre, kailangan na kailangan niya ng kasama. Sobrang takot na takot siya kanina habang inaasikaso ka rito. Kala niya pati ikaw mawawala na eh. Wisit din kasing ahas yun eh. Nakita ko, King Cobra yung tumuklaw sa akin, pre. Dito sa kaliwang... Ha? Teka, bakit parang nawala yung kagat sa akin dito? Aba, oo nga no. Ano nangyari? Tapos ang gaan ng pakiramdam ko bigla. Tingnan mo, parang ang gaan din ng kamao ko. Susubukan sana ni Samuel na tumayo. Pero bigla na lang sumakit ang ulo niya. Biglang lumakas ang kanyang mga pandama. Lalong-lalo na ang kanyang pandinig. Ang dami niyang naririnig sa paligid. Parang lahat yata ng nasa ospital ay naririnig na niya. Oo, pre. Anong problema? Hindi ko alam, pre. Ang dami kong naririnig. Pre, yung ano mo, yung mata mo. Ha? Bakit? Humarap ang binata sa salamin. Nakita niya roon na kulay berde ang kanyang mga mata. Parang mata ng isang ahas. Nagtaka siya, kinabahan, nawindang at parang natutuliro na rin sa dami ng mga ingay na kanyang naririnig. Pero kalaunan lang din, nakontrol na rin niya ang mga pandaman niya. Para bang may kung anong bagay ang nagturo sa kanya kung papaano yun imamanipula. Tingin ko, may kakaibang nangyari sa akin nang tuklawin ako ng King Cobra. Ibig mo sabihin,
Magiging ahas ka na rin? Hindi, pero may misteryosong nangyayari sa akin. Ang lakas ng pandinig ko at pakiramdam ko. At sobrang gaan ng katawan ko. Matatawag ba natin tong blessing in the sky? Anong blessing in the sky? Blessing in disguise? Siguro nga, pero hindi ko sigurado. Kung sakali mang ganun, magagamit ko to para tapatan ng mga aswang. Ipagiganti ko si Lolo. Kukunin kong hustisya para sa kanya. Huminga ng malalim si Samuel. Maya-maya lamang, lumabas na rin siya ng ospital. Parang walang nangyari sa katawan niya. Malakas na siya ulit. Mas lumiksi pa nga. May mga nararamdaman siya sa katawan niya na hindi naman niya nararamdaman noon. Gaya na lamang ng paminsan-minsang pagtigas ng kanyang balat. Pati na rin ang pag-init ng kanyang pisngi at kamay. Hindi niya alam kung mga sinyalis ito ng katangian ng isang ahas. Pero pakiramdam niya, hindi na magiging normal ang katawan niya na gaya ng dati. Pre, kung doon muna kaya tayo sa tiyahin ko. Sabi mo, delikado kayo sa inyo eh. Ang totoo niya, naisip ko rin yan. Pero hindi ako kasama. Itong si Buboy lang siguro muna. Total, paborito naman siya ng tiyahin mo, di ba? At paborito naman siya ni Buboy. Naku, matutuwa si Tia niyan. Kuya Samuel, saan ka naman pupunta? Baka po may mangyaring masama sa inyo eh. Buboy, may kailangan lang akong asikasuhin. Kailangan ko itong gawin para sa ikatatahimik ng buhay natin. Kakalabanin niyo po ba yung aswang na kumain kay Lolo? Basta, doon ka na muna kay Aling Emma ha. Mas ligtas ka ron. Hindi ka pwedeng nakadikit sa akin. Kasi, kamukha ko ang Kuya Limuel mo. Iisipin nila na iisa kami. At baka pati ikaw madamay. Basta po, wag po kayo mapapahamak ha. Wala na po akong kuya kapag nawala kayo. Wala nang matitira sa akin. Pangako yan, Buboy. Babalikan kita kapag ayos na ang lahat. Nung hapon na yon, ay dumiretso na sila sa bahay ng tiyahin ni Gitoy. Malungkot man para kay Samuel na iwan doon ng kanyang kapatid, pero kailangan niya yung tiisin. Dakong 7:00 ng gabi, kasama niya pa rin si Gitoy nang bumalik sila ng kanilang bahay. Pasensya na pre hindi na tayo nakabalik sa peryahan dahil sa mga nangyari. Hindi, ayos lang naman. Kanina kasi nakausap ko yung kakilala ni Mang Efraim. Wala rin naman daw mamaya si Mang Efraim sa peryahan eh. Ha? Bakit daw? Di ko rin alam eh. Hindi rin naman nasabi. O sige, maya-maya umuwi ka na sa inyo. Baka mamaya bumalik ang mga aswang dito, madamay ka pa. Ang totoo niyan pre, gusto ko madamay. Ha? Pinagsasabi mo? Gusto kitang samahan sa laban mo pre. Pre, tahimik ang buhay mo. Madalas ka lang talakan ng nanay mo pero at least safe ang pamilya mo. Baka madamay lang kayo eh. Hindi ko pa ba nasasabi? Lumuwas na ng Maynila si Papa at Mama para dun sa trabaho na papasukan nila. Yung utol ko naman, stay in na sa bayan. Ako na lang ang mag-isa dyan, kaya wala madadamay. Gusto kitang tulungan kasi nag-aalala rin naman ako na lumakad ka mag-isa. Pre, ikaw lang ang kaibigan ko dito na masasabi ko talagang totoo. Kapag namatay ka pa, lahat ng matitira peke eh. Tropa lang ako kapag may pera ako. O sige na, sumama ka na. Baka umiyak ka pa eh. Yun! Makalipas ang ilang sandali, inihanda na rin nila ang kanilang tutulugan. Magkasamang dalawa sa iisang silid. Nakatago ang mahabang itak sa ilalim ng unan. Inaasahan ni Samuel na sa gabing yon, muling babalik ang mga aswang. Malakas kasi ang kutob niya. Mula kasi nang matuklaw siya ng ahas, para bang pakiramdam niya tama ang lahat ng kanyang hinala. Pre, naririnig mo ba yun? Oo. Malayo pa lang sila, naririnig ko na. Mukhang hindi nila ako titigilan Akala nila ako si Limuel eh. Wisit na Limuel yan. Sana kung nasan man siya ngayon, maalapa siya ng aswang. Kung sabihin natin sa mga aswang na may kakambal ka at si Limuel ang may kasalanan sa kanila. Hindi ko alam kung makikinig sila sa atin Pero susubukan natin. Huminga ng malalim si Samuel. Nilakasan na lamang niya ang kalooban ng lumapit sa pintuan.
Pagbukas niya ng pintuan, may nakita na siya agad ng mga kalalakihan na nasa tapat ng kanilang bakuran. Nag-iisa lamang ang babaeng naroon. Yun ay walang iba kundi ang babaeng si Leonora. Makinig kayo sa akin mga aswang! Hindi ako ang taong kumuha ng mga alahas sa libingan ninyo. Meron akong kakambal na si Raulo eh. Siya ang may kasalanan sa inyo at hindi ako. Tingin mo ba malilinlang mo ko? Ikaw lang ang malilinlang at hindi ako. Oo, tama ka. Nalinlang mo ko. Napaniwala mo kami na normal na tao ka lang. Masyado kami nagpadala sa pagiging maamo na mukha mo. Ano, masaya ka na ba? At nakain mo ang lolo ko? Nakain? Sino nagsabi na kakainin ko? Matandang yon. Makunat na yon. Kung ganon, nasaan ang lolo ko? Kung iniisip mong nakatakas siya, nagkakamali ka. Nasa pugad siya ng mga aswang. At anumang araw ngayong linggo, gagawin na rin siyang kagaya namin. Kaya kung ano man ang kinuha mo sa puntod ng mga ninuno namin, ibalik mo na. Baka sakaling magbago ang isip ng mayora naming mga aswang. Sinabi ko na nga sa inyong hindi ako yun eh. Kung gusto niyo ng katunayan, pwede ko naman. Wala kaming tiwala sa mga tao. Kaya kahit anong tanggi mo, wala kayong mapapala. Hindi mo malilinlang ang mga magagaling na manlilinlang. Madali lang naman ang usapan. Ibalik mo ang kinuha mo sa mga ninuno namin at aalis kami ng payapa. Walang masasaktan, walang mamamatay. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala nga sa akin ang hinahanap nyo. Hanapin nyo sa kamukha ko. Kung wala kang may bibigay ngayon, bahala ka. Mapipilitan kaming paslangin ka para pagbayaran ang ginawa mong pambabastos sa puntot ng mga ninuno namin. Sa puntong ito, naramdaman na ni Samuel ang kaba. Alam niyang hindi na mapipigilan ng mga aswang. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ngayong hindi umubra ang maayos na usapan, wala na siyang nakikitang ibang paraan para harapin ang mga yon. Patayin niyo na ang isang yan! Sabay-sabay na lumapit ang mga aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lamang nagbago ang kulay ng mga mata ni Samuel. Naramdaman niyang humaba ang kanyang mga kuko. Paghawak naman niya ng kanyang pisngi, naramdaman niyang parang may kakaunting kaliskis doon. Mabilis niyang nailaga ng mga aswang. Parang kalkulado niya ang galaw ng mga yon. Na mga sandaling yon, maging siya ay namamangha rin sa kanyang sarili. Pero aminado siya na gustong-gusto niya ang bagong bersyon niya. Hindi normal, pero alam niyang malaki ang may tutulong nito para sa kanya at sa nakararami. Nagawang palaga ni Samuel ang mga aswang. Sugutan ang mga nilalang dahil sa mahahabang kuko ng binata. Maya-maya lang, napansin ng aswang na si Leonora na parabang tagilid sila sa laban na yon. Ikinagulat din kasi nito ang pinakita ni Samuel, bagay na hindi nito inaasahan. Anong klaseng nilalang ka? Hindi ko rin alam. Tanungin mo yung King Cobra. Akmang aatake pa sana si Samuel pero agad-agad na ring umalis ang mga yon. Hindi na niya sinundan pa ang mga aswang. Ang mahalaga na lang para sa kanya ay ang kanilang kaligtasan. Pre, wala na sila. Masensya ka na pre ah. Nabigla din ako, wala akong nagawa. Wala yun. Ang mahalaga, walang nasaktan. Huwag ka mag-alala. Magpa-practice na ako sa pagpatay ng mga salot na yun. Pre, buhay pa daw si Lolo. Kailangan ko siyang mailigtas sa lalong madaling panahon. Kasama mo ko dyan, pre. Lumipas ang gabing yon na wala nang nangyaring masama sa kanila. Kinaumagahan naman, kumalat ang chismis na may mga aswang na dumating sa kanilang baryo. Mabuti na lamang ay walang nakakita sa ginawa ni Samuel. Ilang araw pa ang nagdaan, walang nagparamdam na aswang. Walang kahit na anong bakas ang nakita sa kanilang lugar. Kutob ni Samuel, pinaghahandaan din siya ng mga nilalang. Samantala, kahit ilang araw na ang dumaan, nanatili pa rin positibo si Samuel na buhay pa ang kanyang lolo. Nagtitiwala siya sa kanyang pakiramdam. Parte kasi ng kanyang abilidad ay ang pagkakaroon ng tamang hinala. Sigurado ka bang may dadaan na aswang dito? Oo, ramdam na ramdam ko. Maghintay pa tayo ng kaunti. Handang-handa silang dalawa, lalo na si Gitoy na talagang hinasa pa ang itak para lamang sa oras na yun. Nakatago lamang sila sa likuran ng malaking puno. Hindi nagtagal, naramdaman na rin ni Samuel ang presensya ng mga aswang. Sumenyas na siya kay Gitoy.
Mga ilang sandali lang, Ngayon na! lumabas ang dalawa. Sinamantala nilang kampante ang mga aswang. Pinagtatataga ni Gitoy ang mga yon, habang si Samuel naman ay mabilis na pinagkakakalmot ang mga yon. Dahil sa pagiging matagumpay ng kanilang pananambang, napuksa nila kaagad ang mga yon. Pero meron isang aswang na hindi gaanong pinuruhan ni Samuel. Kailangan niya kasing malaman kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Nasabi naman ng lalaking aswang ang direksyon kung paano makakarating doon. Kaso hindi na nila yun natanong pa ng ibang bagay nang bigla na itong mamatay at bumula ang bibig. Pati na rin ang ibang aswang na kinalmot ni Samuel. Bumula rin ang bibig at nagkulay ubi ang labi. Pre, mukhang may kamandag yata yung kuko mo ah. Angas pre, sobrang angas mo. Hindi ko nakala na magkakaroon ako ng kaibigan na kagaya mo. Hindi pa tayo tapos magdiwang pre. Nagsisimula pa lang. Wag muna tayo magdiwang pre. Nagsisimula pa lang tayo. Kaya mo pa ba? Bakit? Ngayon din, pupuntahan natin yung sinasabi nitong aswang na to. Tumango na lamang si Gitoy. Wala siyang sinayang na pagkakataon. Agad-agad naman silang umalis. Nilakbay nila ang kagubatan. Dahil sa puntong ito, wala nang nararamdamang takot si Samuel. Malaki talaga ang pasasalamat niya sa mahiwagang ahas na yon. Dahil kung hindi dahil doon, wala siyang kakayahan na lumaban sa mga aswang. Mukhang itinadhanang siya ang napili ng King Cobra para mabigyan ng mutya, para mabigyan ng kapangyarihan. Pre, ano sa tingin mo ang aabutan natin? Inala ko, maraming kasabay si Lolo. Na tulad niya, gagawin ding aswang. Mukhang totoo nga yung sinasabi ni Mang Efraim na nagsisimula na silang maghari sa probinsyang ito. Kapag dumami sila ng dumami, mahihirapan na ang mga tao. Mabuti na lang talaga nagkaroon ka ng kakaibang abilidad, no? Magpasalamat tayo dun sa King Cobra na tumuklaw sa'yo. Napangiti na lang si Samuel. Pero maya-maya lang, nawala na rin ang ngiti nila nang maramdaman na naman niya ang mga aswang. Pero sa pagkakataong ito, mukhang mahihirapan na sila. Ayon sa pakiramdam ni Samuel, mas matataas na uri ng mga aswang na ang kanilang makakalaban. Kaya naman tumigil na muna sila sa gilid. Pinahaba ni Samuel ang kanyang kuko bilang paghahanda sa nalalapit na laban. Ako na munang lalabas ha. Humanap ka ng pagkakataon para makaatake. Susubukan ko muna silang bawasan. Sige pre, copy. Naganap ng tamang tiyempo si Samuel. Inalam na muna niya kung anong klase ng mga aswang ang makakalaban niya. Nang makita na niya ang mga yon, napagtanto niya na mga matataas na uri ng tiktik pala mga yon. Aminadong nagkaroon na naman siya ng kaunting kaba. Pero nawala ang kabang yon nang lumabas na siya at harapin ang mga aswang. Hindi pangkaraniwan ang kanyang bilis. Kahit na maliliksi din ang mga tiktik, nagagawa niya itong iwasan. Pero sadyang may ilan sa mga yon ang matatalino. Hindi niya alam na meron palang mga nakaabang lang sa dilim at kumukuha ng tamang pagkakataon. Nagulat na lamang siya nang masugatan na siya ng 2 tiktik. Isa sa hita at isa naman sa likod. Pero hindi niya yun ininda. Mas lalo lang binilisan ni Samuel ang pakikipaglaban. Kahit na ilang araw lang din niyang sinanay ang sarili, hindi yun naging hadlang. Sa katunayan, tila ba matagal na rin niyang ginagawa ang pakikipaglaban sa mga aswang. Para bang biyasa na siya sa ganitong larangan. Naalarma si Samuel nang makita niyang inaatake na rin ng mga aswang ang kanyang kaibigan. Pero napanatag ang kanyang kalooban nang makitang kinakaya ni Gitoy na labanan ng mga yon. Ayos ka pre ah, ang galing mo. Naman, pinag-aralan ko kaya to. Oh, sa likod mo! Hinila ni Samuel ang kanyang kaibigan nang may matira pa palang isang aswang. Agad na kinalmot ni Samuel ang aswang na yon. Maya-maya pa, bumula na lang bigla ang bibig nito. Tapos na tayo rito. Magpatuloy na tayo. Pero kailangan natin triple ng pagiging alerto natin. Mukhang hawak talaga nila mga kagubatan. Kung saan-saan na lang natin sila nakakatagpo eh. Ayos ka lang ba? May mga sugat ka na eh oh. Wala akong nararamdaman eh. Anong walang nararamdaman? Ayan nga oh. Mula nang matuklaw ako ng ahas na yon, parang mas naging matibay ang katawan ko. Ultimo mga ganitong sugat kaya ko nang hindi pansinin. Mas lalong napahanga si Gitoy ng mga sandaling yon. Pero nang magsimula na sila ulit ng kanilang paglalakbay, dito na muling naging seryoso mga sandali nila. Dahil makalipas lang ang 1 oras,
narating na rin nila ang isang komunidad. Maingay, maraming nagsisigawan. Kung hindi nararamdaman ni Samuel na mga aswang ang naroon, iisipin niya na normal na lugar lamang yon. Paano tayo makakalapit dyan? Sandali lang, mako-concentrate ako. Huwag mo ko guluhin. Pumikit lang ang lalaking si Samuel. Ginamit niya ang abilidad ng isang ahas na makadama. Pero nabigo siyang malaman kung saan ang kanyang lolo. Masyado pa kasi silang malayo. Kaya naman ginawa nila ang lahat ng makakaya nila para hindi sila maramdaman ng mga aswang. Mula sa kanilang kinalalagyan, gumapang sila patungo roon. At sa pagkakataong ito, tuluyan ang nalaman ni Samuel kung nasaan ang matanda. Naririnig niya kasi ang tinig nito. Kukunin natin si Lolo pero dapat hindi tayo makakagawa ng kahit na anong gulo. Hindi natin sila pwedeng mabulabog. Itatakas natin si Lolo nang hindi nila nalalaman. Tumango lamang si Gitoy. Muli silang gumapang. Nang matanaw nila ang parang bodega na kinalalagyan ni Mang Bitoy, pinakiramdaman na muna niya ang paligid. Parang walang ibang aswang na naroon, maliban na lang sa dalawang nagbabantay sa labas. Mabilis na nilapitan ni Samuel ang dalawang banta. Binalian niya ito ng leeg at saka itinarak ang mahahaba niyang kuko. Nang masigurong patay na ang mga yon, sinipa niya ng malakas ang pinto. Nakita niya agad si Mang Bitoy na naroon. Agad-agad niya itong niyakap dahil sa sobrang pagkasabik. Lo, buti naman ligtas ka. Didala nila ako rito para gawing kagaya nila. Mamaya na tinatawag nilang Yanggaw. Maraming salamat, Apo. Buti na lang dumating ka. Itatakas na kita dito. Sandali, isama na natin siya. Dalawa na lang kami rito Yung iba nauna ng ni Yanggaw. Paglingon ni Samuel sa gilid, nakita niya naman si Mang Efraim. Nakangisi ito sa kanya na parabang matagal nang tinanggap na magiging aswang na sila. Boss? Bigla na lang may humablot sa akin nung nakaraan Dinala ko rito. O sige, sabay-sabay na tayong tatakas dito. Paano mo kami tatakas dito? Sandamukal na aswang ang nasa labas. Magtiwala lang kayo sa akin. Pinakita ni Samuel ang kulay berde niyang mga mata, pati na rin ang humahaba niyang kuko. Hindi ako aswang. Saka ako nipapaliwanag sa inyo kapag nakalis na tayo rito. Tara, sumunod kayo sa akin. Nagmamadali na silang makalis ng mga sandaling yon. Alam na alam ni Samuel ang mga dadaanan nila na walang aswang. Nang marating na nila ang pinagtataguan ni Gitoy, sinimulan na rin nilang gumapang. Matyaga nilang ginawa yon. Sa awa ng Diyos, nakalis sila roon at nakabalik sa kagubatan. Hindi sila naging kampante kahit na walang nakakakita sa kanila. Binilisan pa nila ang kanilang lakad hanggang sa tuluyan na nga silang makalayo roon. Pwede na tayo magpahinga rito. Wala na sila. Hindi na nila tayo makikita rito. Boss, kaya pala wala ka sa peryahan. Nakuha ka rin pala ng mga aswang. Alata ba? Buti na lang talaga magaling tong kaibigan ko. Samuel, sabihin mo nga sa akin, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko rin alam, Lo Basta, naging ganito ako nang may tumuklaw sa akin na ahas. Isang king cobra. Akala ko nga mamamatay na ako kasi sobrang sama ng pakiramdam ko nung nasa ospital ako Pero hindi. May kakaiba palang abilidad na binigay sa akin yung ahas na yun. Mabuti naman at nagkaroon ka ng ganyang abilidad. Kasi sa totoo lang, mahirap talunin yung pinuno nila. Kilala niyo po kung sino yung pinuno nila? Kilala? Malamang hindi. Pero sa ilang araw na namin dito, narinig namin na yung matandang babae ang pinuno nila. Ano ang pangalan nun, pre? Pelya. O mas kilala sa pangalang Pelyana. Yun ang narinig ko. Balak nilang magparami. Kumukuha sila ng mga tao para lumaki ang bilang nila. Kaya kahit na nangyari man yung pagnanakaw ni Lemuel sa puntod nila, kahit hindi niya ginawa yun mag-aasik pa rin talaga yung mga aswang na yan. Lo, kung hindi niya ginawa yun, hindi sana malalagay ang buhay natin sa panganib. Wala rin pinagkaiba. Yan na naman kayo Nilagay niya na nga sa alanganin yung buhay niyo, tapos siya pa rin ang iniisip niyo. Di naman sa ganon. Pasensya ka na. Uy, tama na yan. Wala namang magagawang pagtatalo niyo Saka niyo na lang pag-usapan yung mga personal na problema niyo kapag natapos na natin ang problema na to. Bumuntong hininga na lamang si Samuel. Tinapik na lamang din niya sa balikat ang kanyang lolo.
Matapos ang kanilang pagpapahinga, nagsimula na ulit silang maglakad. Kung gusto nyo, doon na muna tayo sa bahay ko. Delikado sa baryo natin dahil ayon nga sa inyo, ilang beses nang nakarating ang mga aswang doon. Sigurado po kayo, boss? Anong klaseng tanong yan? Malamang sigurado ako. Ako nga nag-aalok eh. Magpapasalamat na rin yon dahil niligtas nyo ako. Sige, boss. Maraming salamat rin ho. Kailangan din kasi namin ng ligtas na lugar eh. Makalipas lang ang halos isang oras na paglalakad, nakarating na rin sila sa bahay ni Mang Ephraim. 2 palapag ang bahay at sementado na rin. Sa sala, merong malambot na sofa. Iilan pa lang ang kagamitan na naroon. Katatapos lang ipagawa to. Pansin nyo naman, kakaunti pa lang ang gamit. Bahay sana namin to ng dati kong asawa kung nagkabalikan lang kami. Kaso hindi eh. Ayaw na. Kaya eto, ako na lang mag-isa. Hindi na lamang nagsalita si Samuel. Maya-maya lang din ay si Mang Ephraim na rin ang nagluto. Katuwang nito si Gitoy. Habang ang maglolo naman ay nagmumuni-muni lamang sa labas. Huwag kayong mag-alala kay Buboy. Nasa maayos na kalagayan siya. Iniwan muna namin siya sa bahay ng tiya ni Gitoy. Ay mabuti naman kung ganon. Alam kong itatanong mo kung anong nangyari kay Lemuel. Sa ngayon, wala akong balita sa kanya. Nung gabing yun na yung huling beses na nakita ko siya. Kung nasaan man siya, bahala na siya sa buhay niya. Magmula ngayon, ang iintindihin ko na lang ay ikaw at si Buboy. Lo, mahaba-habang labanan to. Kahit na may kakayan ako na labanan ng mga aswang, hindi ko pa rin sigurado kung kailan ko sila matatalo. Kaya sa oras na magsimula ang laban, gusto ko nasa ligtas kayong lugar ni Buboy. Huwag ka mag-alala. Ako nang bahala kay Buboy. Basta ipangako mo lang sa akin na makakabalik ka. Na magsasama-sama ulit tayo. Opo, Lo. Pinapangako ko po yan. Niyakap na lamang ni Samuel ang kanyang lolo. At pagkatapos ng kanilang usapan, sabay-sabay na rin silang kumain. Umaga na nang dalawin ng antok si Samuel. Nagpahinga na muna sila roon. Hapon na nang magising si Samuel. Paglabas niya ng kwarto, nasa bakuran ng 3 na tila kanina pa rin siya hinihintay. Mabuti naman at gising ka na. Halika, may malagang sasabihin sa iyo si Ephraim. Ano po yun? May nakausap ako mga albularyo. Ang totoo niyan, hindi ko naman sila kilala. Pero tingin ko kasi makakatulong sila sa inyo. Kinuwento ko sa kanila yung mga nangyari. Ang sabi ng mga albularyo, kaya pala galit na galit ang mga aswang sa kakambal mo. Kasi hindi lang basta alas ang nakuha niya. Hindi basta alas lang? Ano pong ibig niyong sabihin? Isa sa mga nakuha ng kakambal mo yung ginagamit nila sa pangyayanggaw. Ang singsing ng sinaunang aswang. Ayon sa mga albularyong nakausap ko, yung singsing na yun kasama sa pagriritual para mas maging epektibo ang pangyayanggaw nila. Kung hindi may babalik yon, mas lalo silang magagalit. Kaya ngayon, talagang hinahanap nila yung kamukha mo. At sa mga mata nila, ikaw yon. Dahil kamukhang kamukha mo yung kakambal mo Pero maganda nito, nahikayat ko silang tulungan tayo. Bukas ng gabi, pupunta tayo sa kuta nila at doon natin malalaman kung ano ang gagawin nila. Tutulungan nila tayo dahil kalaban din nila mga aswang Magandang balita ho yan. Ngayon, mas malakas na ang loob ko na hindi lang kami ang lumalaban. Napatangon na lamang si Mang Ephraim. Maya-maya pa, inihatid na nila Samuel si Mang Bitoy sa kinaroroonan ng batang si Buboy. Hindi kasi ito maaring sumama sa magiging labanan. Sigurado ka bang hindi mo nahihintayin magising si Buboy? Hindi na. Mas lalo lang akong mahihirapan kapag nakita ko pa siyang umiyak. Nakatanggap ako ng text mula sa mga albularyo. Kung pwede raw na ngayon na kayo mag-usap-usap. Pwede naman. Handang-handa naman ako sa lahat ng lakad Basta para sa ikababagsak ng mga aswang na yon. Sumakay na ang 3 sa sasakyan ni Mang Ephraim. Buong akala nila ay magiging payapa ang kanilang biyahe patungo sa lugar ng mga albularyo. Pero sa kasagsagan ng kanilang biyahe, naramdaman na lamang ni Samuel ang presensya ng mga aswang na sumusunod sa kanila. Boss, may sumusunod sa atin. Anong gagawin ko? Bibilisan ko ba o ibabangga ko? Itigil nyo. Itigil ko? Lalabanan natin sila? Hindi. Kaming 2 lang ni Gitoy. Dito lang kayo sa loob. Minamaliit mo ba ako?
Makinig ka lang sa akin, boss. Mahaba pa buhay mo. Pero kung di ka makikinig, baka hanggang mamaya ka na lang. Hindi na nagsalita pa si Mang Ephraim. Hinto na lamang nito agad ang sinasakyan. Ilang segundo lang, naririnig na nila ang mahihinang angil at mga kaluskos sa paligid. Boss, dito lang kayo kahit na anong mangyari. Kami na ang bahala sa labas. Siguraduhin nyo lang, kasi ayaw kong humarurot at masagasaan yung mga bangkay ninyo. Lumabas si Samuel at Gitoy. Muli, nakita ni Samuel ang babaeng si Leonora. Pero sa pagkakataong ito, nararamdaman niyang tila merong nagbago sa babae. Pero ganun pa man, hindi naman ito nakapagdulot ng kaba sa kanya. Pinatunayan mo sa akin nung nakaraan na talagang kakaiba ka. Kaya naman, siniguro ko rin na sa susunod na pagkikita natin ay mas magiging masaya ka sa magiging laban mo. Hindi ako masaya na makita ka. Masaya ako kasi nabawi na namin si Lolo. Tungkol dyan, galit na galit ang pinuno namin kaya humanda ka. Magdudulot ng mas malaking kaguluhan ang ginawa mo. Lalo pat kinuha mo ang pinakamahalagang bagay na ginagamit namin. Ano ka ba? Ilang beses ko nang inuulit sa'yo, hindi ako ang kumuha, yung kakambal ko. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa amin. Hindi ko naman hahayaan na magawa niyo ang gusto ninyo. Inaamin ko na galit ako sa kakambal ko. Dahil munti ka na kami mapahamak. Pero yung pagnanakaw na ginawa niya sa singsing ng ninuno niyo, yun ang isa sa ipinagpapasalamat ko. Dahil kahit wala siyang pakialam, hindi naman niya naituloy yung pangyayanggaw ninyo. Ang dami mong sinasabi. Naituloy namin ang pangyayanggaw para lang sa kaalaman nyo, pero alam natin pareho na kung nagamit nyo ang singsing, mas maganda sana ang kalidad ng aswang na magagawa ninyo. Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng si Leonora. Sumenyas na ito sa mga kasama nitong aswang. Maya-maya pa, nagsimula na rin ang labanan. Habang si Mang Ephraim naman ay parang nasa sinihan lang. Pinapanood ang mga nangyayari sa harapan ng sasakyan. Ayos ka lang ba? Huwag mo akong intindihin, pre. Big boy na ako. Sabi mo yan, Huwag kayo mag-usap dyan! Bigla na lamang lumitaw sa kanilang gilid ang babaeng si Leonora. Munti ka na nitong matamaan ng binatang si Gitoy. Buti na lang ay nahila agad ito ni Samuel. Hindi nagpatinag si Samuel at agad naman itong sumugod kay Leonora. Mabilis ang ginawang pag-atake ng binata. Dahilan para maalarma ang babaeng aswang. Anong problema mo, Leonora? Bakit hindi ka na umaatake? Hindi tumugon si Leonora sa kanya. Sa halip na pagtuunan ng babae, tinulungan na muna niya si Gitoy sa pakikipaglaban sa ibang aswang. Aray ko! Salub ka muna. Ako nang bahala rito. Hindi, kaya ko pa. Alam ko, pero masama ang kutob ko. May gagawin silang hindi maganda kaya bumalik ka na muna sa loob. Doon sa sasakyan. Sinunod na lamang ni Gitoy ang sinabi niya. Kaya naman mag-isa na niyang haharapin ang mga aswang na nasa harapan niya. Kasama na rito si Leonora na sa mga sandaling yon ay tila ganadong-ganado pa rin. Pinahaba ni Samuel ang kanyang kuko. Lumabas na rin ang pagiging berde ng kanyang mga mata. Matapos mamikit ng ilang segundo, inisa-isa niya ang mga bataan ni Leonora. Walang kahirap-hirap niyang pinagpapapaslang ang mga yon. Nang si Leonora na lamang ang natitira, dito na pumorma ang babaeng aswang. Humaba na rin ang kuko nito at ang pangil. Mas lalong pumangit ang mukha nito. Lumabas na rin ang tunay nitong anyo bilang aswang. Ibalik mo ang ninakaw mo kung ayaw mong maubos ang mga tao sa baryo ninyo! Umatake ang babae. Sa hindi malamang dahilan, tila na blanko ang utak ni Samuel. Naramdaman niyang may ginawa si Leonora pero hindi niya lang yung maintindihan kung ano. Dahil sa ginawa ng aswang, huli na nang gustuhin ni Samuel na umilag. Tumama na ang mahabang kalmot sa dibdib niya. At sa unang pagkakataon, tila nakaramdam na rin siya ng hapdi. Pero hindi pa rin yung naging dahilan para mabahala si Samuel. Sa katunayan, mas lalo siyang naging mabilis. Mas lalo niyang ninais na matalo si Leonora. Ano na? Parang bumagal ka yata. Kung ano man ang ginawa mo sa akin, hindi mo na mauulit yon. Dahil ngayon, alam ko na kung ano yon. Nanggigil naman si Leonora at muli na naman itong umatake. Pero sa pagkakataong ito, hindi na umubra ang panghihipnotismong dihim nitong ginawa kay Samuel. Nakatsyempo si Samuel kaya dali-dali niya itong kinalmot sa tagiliran.
Nang bumagsak ang babaeng si Leonora, sinundan pa ni Samuel ang 2 kalmot sa mukha. Napadistansya ang babaeng aswang. Hintay mo na lang kung kailan ka mamamatay. Bakit? Akala mo tatalab sa akin ang laso na ipinagmamalaki mo? Nagkakamali ka yata ng intindi. Hindi laso ng meron sa kuko ko, kundi kamandag. Isang nakamamatay na kamandag na mula sa mabangis na ahas. Umaasa ka na ubra yan sa akin? Masyado mo yata akong... Nakita na lamang ni Leonora na meron siyang isinukang dugo. Hindi nagtagal, bumubula na rin ang bibig niya. Ang kamandag na meron ng kuko ko ay maaari mo ring ihambing sa lason kasi nagkakatulad sila pagdating sa pagbula ng bibig ng biktima nito. Kaya naman, kailangan mo na magpaalam. Ito na katapusan mo. Kailangan mo maintindihan na kahit na anong gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Nakatingin na lamang sa kanya si Leonora, pero hindi na ito makapagsalita. Bumubula ang bibig niya at saka kalaunan ay nangisay na lamang ito. Nang masigurong patay na ang babaeng aswang, lumabas na rin si Gitoy at Mang Efraim. Ang ganda ng laban! Para akong nanonood sa sini kanina. Bilisan na lang natin pumunta sa kuta ng mga albularyo para malinisan agad ang sugat ni Gitoy. Di sumakay na kayo. Agad na rin silang sumakay at saka pinaandar na rin ni Mang Efraim ang truck. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa kuta ng mga albularyo. Agad na ipinakilala ni Mang Efraim si Samuel sa mga yon. At dahil nga sa kakaibang abilidad ng binata, mabilis na nagtiwala sa kanya ang mga albularyo. Nagsagawa agad sila ng pagpupulong at napagkasunduan naman ang mga gagawin. Doon na rin nila napagpasyahan na magpalipas ng gabi. Ayos na ba yung sugat mo? Oo, ayos na. Nalinis na. Muntikan pa akong maihi sa mga inilagay ng mga albularyo. Sobrang hapdi eh. Maraming salamat, pre. Salamat saan? Kasi hanggang sa puntong ito, kasama pa rin kita. Sus, maliit na bagay. Hindi ito maliit na bagay. Kung tutusin, kaya ko naman na itong mag-isa eh. Pero iba pa rin talaga kapag may kasama kang lumalaban. Ano ka ba naman? Magkaibigan tayo, no? Parang magkapatid na rin. Alam mo, sa una pa lang, na nakikita ko yung ugali ni Lemuel. Ikaw na lang sanang naging kakambal ko eh, no? Naku, kung naging magkakambal tayo, baka araw-araw tayo nagtatalo kung sinong mas gwapo. Nagtawanan na lamang ang dalawa habang nagmumuni-muni sila. Maya-maya lang, pumasok na rin sila sa loob para makapagpahinga. Kahit tahimik na ang paligid, tila maingay pa rin sa utak ni Samuel. Ang daming tumatakbo sa kanyang utak. Ang dami niyang iniisip. Mga bagay na gusto niyang mailagay sa tama. Mga sitwasyon na gusto niyang mapabuti. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na rin si Samuel. Naririnig niya ang mga albularyong nagtatawanan sa labas. Pagsilip niya, nakita niya ang mga yon na nasa bakuran. Nagkakabiruan. Napangiti na lang din siya dahil doon. Mga bandang 6:00 daw ng gabi ang alis ninyo. Hindi kayo sasama? Ano naman ang gagawin ko ron? Kala ko sasama kayo eh. Teka, hindi mo na ako tinatawag na boss Wala naman ho tayo sa peryahan, kaya hindi kita boss. Kung sa bagay, tama ka naman. Mang Efraim, pwede bang humingi ng pabor? Hindi naman tayo close pero sige, ano yon? Kung sakali mang may masamang mangyari sa akin, kayo na ho ang bahala sa lolo't kapatid kong maliit. Anong gagawin ko? Gusto ko lang tulungan mo silang tanggapin ang pagkawala ko. Kung sakali lang naman. Tumungo lang si Mang Efraim. Isang pilit na lamang nangiti din ang naisukli sa kanya ni Samuel. Naging mabilis sa mga oras ng mga sandaling yon. Sumapit na ang kinagabihan. Yun ang sandali na kailangan na nilang puntahan ang mga aswang sa lungga ng mga yon. Pero hindi pa man sila nakakaalis. Mukhang ang mga nilalang na yon ang kusa nang lumapit sa kanila. Nagbigay agad ng babala si Samuel. Agad din namang naniwala ang mga albularyo. Sa pagkakataong ito, tumungo na sila sa kanya-kanyang pwesto. Inihanda ng mga yon ang kanilang mga armas at sandata. Habang si Samuel at Gitoy naman ay nanatiling nakatayo sa bungad ng lugar. Isang matandang babae nakita nilang naglalakad palapit. Pero tumigil din ito ng ilang metro na lang ang pagitan sa kanila.
Tumingin sa kanila ng diretsyo. Ngumiti na para bang inosenteng matanda. Pero alam ni Samuel ang presensyang meron ito. Batid niyang ang matandang ito ang sinasabi ni Leonora na pasimuno ng lahat ng aswang. Ikaw ba si Aling Pelia? Hindi sumagot ang matanda, pero nawala ang ngiti nito sa muka. Mabilis ang mga pangyayari. Itinulak agad ni Samuel si Gitoy palayo dahil nararamdaman niyang nakalapit na agad si Aling Pelia sa kanya. Parang hindi ito matanda kung kumilos. Sobrang bilis, sobrang liksi. Dahilan para hindi mailaga ni Samuel ang ginawang pagtarak nito ng mahaba nitong kuko sa kanyang tiyan. Buti na lamang ay makapal ang kaliskis ng ahas sa katawan niya sa mga sandaling yon. Kaya kahit na papaano, hindi naman bumaon ng gusto ang kuko na matanda. Pero nasugatan pa rin siya. Masyado siyang mabilis . Sa unang 5 minuto, kitang-kita ang pagiging dehado ng binata. Hindi siya makapalag. Kung wala nga lang ang kaliskis ng ahas sa kanyang katawan, ay baka maaga na siyang nawala. Samantala, nagsimula naman ang labanan sa pagitan ng mga aswang at mga albularyo. Sobrang lakas na matandang to . Anong gagawin ko sa isang to? Nang hanapin niya ng tingin si Aling Pelia, nakita na niya ito sa kanyang likuran. Pagharap niya, kinalmot naman siya nito at saka tinusok ulit ang mahahabang kuko. Walang nagawa si Samuel kundi ang dumistansya. Kahit gamitin niya ang abilidad na binigay sa kanya ng ahas, hindi na rin yun umuubra. Isa lang ang naiisip niyang paraan. Kailangan niyang bumalik ng kanilang baryo. Dapat ay mahanap niya ang ahas na tumuklaw sa kanya. Kailangan niya ulit magpatuklaw doon para mas lalong lumakas ang kanyang katawan. Kaya naman, ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para iwasan ang matandang babae. Sa sunod na atake ng matanda, nagawa na niya itong ilagan. Sinabuyan niya ng buhangin ang mukha nito. Habang napuwing na si Aling Pelia, sinamantala na niya ang pagkakataon na makaalis. Nakatunog naman agad si Mang Efraim at Gitoy, kaya sila na naman ang makakasama sa truck. Kailangan ko makita yung ahas. Siya yung sagot para matapatan ko ang lakas ng matanda. Paano ka naman nakakasiguro? Ilang beses ako na naginip nitong mga nakaraang araw. At sa panaginip ko, nagsasalita yung King Cobra. Sinasabi niya sa akin na kapag kinailangan ko ng tulong niya, bumalik ako sa lugar kung saan ko siya unang nakita. At naniwala ka naman sa panaginip? Oo, dahil hindi pangkaraniwan yung ahas na yon. Mahiwaga siya at nagtataglay na kakaibang lakas na pwede niyang imaipasa sa tao. Pre, huwag ka muna magsasalita. Lalo mo lang mararamdaman lahat ng sugat mo. Tingnan mo, duguan ka na. Ayos lang ako. Hanggat kaya ko pa makatayo, ayos lang ako. Mang Efraim, todo na ba yung bilis natin? Aba, hindi ko to pwedeng iparurot. Baka mamaya mahulog pa tayo sa bangin. Buti pa ang intindihin nyo ay kung nakasunod ba sa atin yung matandang yon. Pre, sinusundan ba tayo ng matandang babae? Hindi ko alam, pre. Humihina yung pakiramdam ko sa oras na ito. Basta, kailangan natin makarating sakali kung saan ako tinuklaw ng ahas. Doon at doon niya ako pinababalik. Gitoy, tingnan mo nga sa likuran kung may nakasunod. Wala naman, boss. Mang Efraim, bilisan mo ng konti. Papdi na ng papdi itong sugat ko . Hindi pwede. Madilim dito. Baka mamaya may makasalubong tayo rito. Hindi pwedeng liliko na lang tayo sa bangin. Teka, paano pala yung mga albularyo na naiwan natin? Huwag mo silang intindihin. Alam nila yung mga ginagawa nila. Ang mas problemahin natin ay yung matandang kalaban ko kanina. Wala akong binatbat sa kanya. Nang malagpasan na nila ang kalsada, mas binilisan na ni Mang Efraim ang sasakyan. Sa mga pagkakataong ito, nagkaroon na nga ng pag-asa si Samuel. Pero nang malapit na sila sa daan na kailangan nilang hintuan, meron naman silang nakitang katawan ng nyog na nakaharang sa daan. Wala silang nagawa kundi ang bumaba na lamang. Laking gulat nila nang may maglabasan na lalaki mula sa gilid. May mga hawak yung baril at ang iba ay may mga patalim. Pero ang mas ikinagulat ni Samuel, nakita niyang naroon din si Lemuel at tila ito pa nga ang nangunguna sa pangu-hold up na nangyayari. Lemuel? Tingnan mo nga naman, talagang pinagtatagpo yung landas natin, kambal ko . Hoy, kanina tong magandang truck na to? Tiba-tiba kami rito, mukhang bagong bili. Seryoso ka ba? Humantong ka na sa ganitong gawain para lang magkapera? Siraulo ka rin pala . Anong tingin mo?
Hindi nauubos ang pera ko. Bulilyaso pa yung pinagkukunan ko ng pera dahil sa mga visit na aswang-aswang na yan. Samuel, ito ba ang kakambal mo? Hoy, tanda! Ikaw ba may-ari ng truck na ito? Oo, ako nga. Kukunin niyo sa akin? Oo, kailangan namin ng pera eh. Bumuo ka pa talaga ng grupo para lang hold up ha? Hindi ka na ba talaga tinatablan ng kabutihan? Hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung palagi ka lang umaasa sa kabutihan. Kaya nga nauso gumawa ng masama, di ba? Para balanse. Akin na yung susi, para hindi na kayo masaktan. Wag! Kailangan namin ng sasakyan na to. Kailangan ko makarating sa pupuntahan namin. Oh, wait! Teka, ngayon ko lang napansin ha. Bakit ka pala maraming sugat? Mukhang hinang-hina ka. Tutulong sana si Gitoy kay Samuel pero bigla na lang silang tinutukan ng baril. Kaya naman kung tutuusin, kakayanin pa ni Samuel na palagan si Lemuel. Ang kaso nga lang, nasa panganib naman ang buhay ni Gitoy at Mang Efraim. Pakiusap, Lemuel. Kahit na ngayon lang, makisama ka naman. Kailangan ko makatuloy sa pupuntahan namin. Kapag hindi ko napaslang ang matandang aswang na yon, maraming buhay ang maaaring malagay sa alanganin. Bakit? Ikaw ba ginugulo ng mga aswang? Pasensya ka na ha. Yung kinuha ko kasi sa kanila, naibenta ko nitong nakaraan pa eh. Okay lang yan. Ikaw naman ang mabait eh. At ang mga mababait sila ang kinukuha ng Diyos kagad. Nagtawa na namang kasama ni Lemuel. Habang si Samuel naman, sinusubukan niyang paganahin pa ang lakas na meron siya. Pero dahil sa mga sugat niya, hindi niya yun magawa. Yung susi lang ang kailangan ko. Samuel, ibigay na lang natin. Sabi mo malapit naman na tayo eh. Kaya lakarin na lang natin. Buti po itong matanda na to, nakakaintindi. Hindi pwede. Nahihirapan na akong kumilos. Baka hindi na ako umabot kapag naglakad tayo. Kailangan ko na yung ahas na yon. Kailangan ko na magpatuklaw. Tuklaw ang putik. Ikaw yata buwang eh. Bakit ka naman magpapatuklaw sa ahas? Tuligsa ka pala eh. Lemuel, nagmamakaawa ako sa'yo. Palagpasin mo na muna kami. Sige na. O sige, papayag ako sa isang kondisyon. Kahit anong kondisyon, gagawin ko. Huwag niyo lang kunin yung truck. Kahit ano ha? O sige, halikan mo muna pa ako. Tarantado ka pala eh. Sabog na sabog ka sa droga no. Mas lumala ka na eh. Manahimik ka. Baka unahin kita dyan. Sige, gagawin ko. Hoy, ano pinagsasabi mo? Mas malaga ang buhay ng mas nakakarami kaysa sa imahe na meron ako. Yan ang gusto ko sa kampal ko eh. Masunurin. O sige na. Halikan mo na ang pa ako. Pre, hindi tutupad sa usapan yan. Tingnan mo sabog na sabog yan eh. Wala na sa katinuan yan. Hindi niya pinakinggan si Gitoy. Kahit na alam ni Samuel na isang malaking tapak sa pagkatao niya ang kanyang gagawin, lumuhod siya at agad na hinalikan ng paa ng kanyang kakambal. Agad namang tumawa ang binatang si Lemuel para na itong mamamatay sa kakatawa. Joke lang! Kukunin pa rin namin ang truck. O akala mo sa akin, tanga? Kailangan namin ng pera at hindi ang halik mo. Walang yaka talaga kahit kailan. Naiyak na lamang si Samuel ng mga sandaling yon, pero mas lalo siyang kinabahan nang maramdaman na niya ang presensya ng matandang babae. Nagawa silang sundan ito. Nagulat na lang silang lahat nang may matanda nang nakatayo sa gitna ng daan. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Kung dadaan ka, dumaan ka na. Hindi yung patayo-tayo ka ba dyan, tanda? Nanlalaki ang mga mata ni Samuel. Alam niyang katapusan na nilang lahat dahil sa mga oras na yon, wala na rin naman siyang magagawa para labanan na matanda. Ikaw ang totoong nagnakaw ng mga alahas, lalong-lalo na ang singsing. Nawala ang ngiti ni Lemuel sa mga oras na yon. Isang malaking pagtataka ito para sa kanya. Hindi niya alam kung papaanong nalaman ng matandang babae ang bagay na yon. Tinutukan niya ng baril ang matandang babae. Dahil sa kasabugan, malakas ang loob nitong paputukan yon. Pero laking gulat niya nang makailag ang matanda. Nagpaputok pa rin ang mga lalaki. Nang mapansing hindi pangkaraniwan ang nasa harapan nila. Aswang yan! Matayin niyo! Nung mga sandaling yon, nagtago si Gitoy at Mang Efraim sa ilalim ng truck. Pagtingin ng dalawa sa gilid, wala na roon si Samuel. Wala silang kamalay-malay, gumapang na pala ang binata patungo sa halamanan. Sa isang iglap lang, napatay na agad na matandang aswang ang mga kasama ni Lemuel.
Tanging si Lemuel na lamang ang natitirang nakatindig. Ano? Papatayin mo ako? Ano? Palag! Hindi na nagsalita ang matandang babae. Pinahaba na nito ang kuko at akmang papatay na nito si Lemuel. Pero biglang dumating si Samuel. Binangga nito matanda kaya nakaligtas pa ang binatang lango sa droga. Ituloy na natin ang laban. Bumalik na ang lakas ko. Paano nangyari na gumaling ang mga sugat mo? Hindi sila gumaling. Sadyang hindi ko na sila nararamdaman. Salamat sa King Cobra na kusang pinuntahan ako dito. Salamat sa pangalawang tuklaw. Dahil sa mga oras na ito, alam ko nang ako na ang mananalo sa ating dalawa. Hindi na nagsayang ng oras si Samuel. Dali-dali niyang inatake ang matandang babae. At kahit nagbago na ng anyo ang matandang si Pelia bilang kubot, hindi pa rin ito umubra. Masyadong mabilis at malakas na si Samuel na mga sandaling yon. Isusunod na kita kay Leonora! Hinawakan ni Samuel ang mahabang buhok na matanda. Inikot-ikot niya yon at binalandra sa gilid ng sasakyan. Nang bumagsak ang matandang aswang ay kagad niya itong hinila. Pinahaba niya ang kanyang kuko at saka itinarak sa tiyan nito. Mas mataas na level ng kamandag na yan. Kaya kahit malakas pa ang katawan mo, hindi ka na niyan sasantuin. Hindi maaari. Hindi pwede ito. Maya-maya pa, bigla na lang sumuka ng dugo si Aling Pelia. Kasunod nito ay ang pagbula ng bibig nito at pangingisay. Nakalauna naman ay namatay na rin. Nakadilat pa ang mga mata nito. Wow! Ang galing mo naman! Napatay mo yung aswang! Tingnan natin kung kakayanin mo tong tingga na lalabas sa baril ko. Tinutukan siya ni Lemuel. Patawa-tawa pa ito. Wala na talaga ito sa katinuan. Lemuel, magbago ka na. Kahit na ganyan ka, mahalaga ka pa rin kay Lolo. Hindi man niya sinasabi sa akin, pero alam kong gusto ko pa rin niyang bumalik sa atin. Ayusin mo ang buhay mo. Baka sa paraan na yon, magkasundo pa tayong dalawa. Piliin mo ang tamang landas, Lemuel. Handa naman akong patawarin ka eh. Patawarin pinagsasabi mo. Walang ganoon. Tatapusin na kita ngayon. Total, ikaw naman ang mabait eh. At ako naman ang masama. Ano bang punot dulo ng galit mo sa akin? Hindi mo alam? Pwes, para sabihin ko lang naman sa iyo, mula nang isinilang tayo, miserable na ang buhay ko. Lagi akong kinukumpara sa iyo eh, wala ka rin namang narating sa buhay mo, siraulo ka. Lahat, ikaw ang magaling eh. Ikaw na lang palagi. Hindi ko kasalanan na mas pinili mong mainggit kaysa magpakabuti sa sarili mo. Desisyon mo ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pero hindi pa naman huli ang lahat. May oras pa para itama ang lahat ng pagkakamali mo. Hindi na ako magbabago. Masaya na ako sa ganitong buhay. Anong masaya sa ganyang buhay? Napakakomplikado ng ganyang buhay. Bakit ba ayaw mong mamuhay ng payapa? Manahimik ka na! Babarilin na kita! Hindi na naituloy ni Lemuel ang kanyang sasabihin nang biglang makalapit na sa kanya si Samuel. Naagaw ni Samuel ang baril ng kakambal niya. Pinalo niya sa batok si Lemuel at agad din naman itong nawala ng malay. Isinakay nila si Lemuel sa truck. Dinala nila ito sa istasyon ng pulis. Pero hindi sila nagbigay ng salaysay. Ganun pa man, nakulong pa rin si Lemuel dahil marami na rin pala itong bad record. Isang araw ang nakalipas, tuluyan ang naubo sa mga aswang. Masasabi ni Samuel na nanalo sila sa laban. Pero isang laban pa ang kailangan niyang harapin. Yun ay ang laban ng kanyang pamilya. Kahit kasi puro kasamaan ang ginagawa ni Lemuel sa kanila, sinusubukan niya pa rin itong patawarin. Umaasa pa rin sila na darating ang araw na magbabago rin ang kanyang kakambal. Hindi niya alam kung kailan, pero palagi niyang dinadalangin na sana magbago ang ihip ng hangin. Nang sa ganon, mapagtanto ni Lemuel ang lahat ng pagkakamali niya sa buhay. Samuel, maraming salamat ha. Kung hindi dahil sa iyo, wala tayo ngayon sa ganitong kapayapang buhay. Ginawa ko ho yun kasi mahal ko kayo, Lo. Ano po pala yung gagawin nyo ngayon? Ipagpapatuloy nyo pa rin po ba yung pagiging makamandag na manunugis ng mga aswang? Hindi na nakasagot pa si Samuel. Napangiti na lamang siya. Isang buwan na rin kasi mula nang kusang mawala ang kakaiba niyang abilidad. Nakausap niya ang asa kanyang panaginip. Sinabi nito sa kanya na tapos na ang kanyang misyon. Nasabi rin nito na paparating sa buhay nila ang isang gantimpala. Pero
Para kay Samuel, ang makitang masaya at nakangiti ang kanyang mga mahal sa buhay, yun na ang pinakamagandang gantimpala. Hindi na niya nalaman kung anong klaseng nilalang ang ahas na tumuklaw sa kanya. Ang mahalaga na lamang sa kanya, nagawa niya ng tama ang kanyang tungkulin bilang isang manunugis na minsan ang nagdala ng isang epektibong kamandag. At ngayon, tinatamasa na nila ang buhay na tahimik at nakakatulog na rin sila sa gabi nang walang naririnig na panganib. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong Puli. Nako, maraming salamat na naman po sa pakikinig dito sa ating kwento. At meron lang po uli akong hiling sa inyo ha. Sana po pagkatapos nito ay bisitahin nyo din po yung isang channel po natin, yung Pamela Clamil. Yan, ako rin po kasi ang nagnanarrate doon bilang si Lolo Pael at minsan ako rin po as Kabanong. So sana po ay magpunta kayo doon at syempre don't forget to subscribe tapos mag-like at mag-comment na rin po kayo doon ha bilang tulong na rin po ninyo. At sana suportahan nyo rin po yung ibang mga channels po natin. Okay? So once again, ito po si Kabanong nagsasabing maraming salamat. I love you all!